Ako isang tao na nangangalap ng basura ay nagla-livestream. Ngunit napansin ng buong internet, dahil ang aking nakuha ay hindi mga piraso ng tao, kundi mga granadang A1911. Pati na rin sa pag-aani ng mga ligaw na gulay, nakakita ako ng 1,000 taong antigong libingan. Umunlad ako sa pamamagitan ng mga gantimpala, na nagdulot ng pagkabigla sa lokal na komunidad. Minsan talagang gusto kong maghiganti. Isa lang siyang namumulot ng basura. Pero lahat ng ginagawa niya, trabaho namin. Ngayon, nakaupo ako sa gilid ng kalsada. Kitang-kita sa mukha ko na parang wala ng pag-asa. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nakatawid na pala ako ng isang buong araw. Wala nang ang oras para kumain. Kahit tubig, hindi pa ako nakainom. Dahil lang sa orihinal na may-ari ng katawan na ito, na sumali sa isang live na programa ng obserbasyon sa trabaho. Nagsimula sa pagkuha ng basura. Kailangan hindi lang ako ang buhayin, kundi pati ang katabing malakas na katawan, na parang isang baka na kameraman. Ang mahalaga, pinalaki akong nasa magandang kalagayan mula pagkabata. Talagang hindi ko alam kung paano mangolekta ng basura. Sa mga sandaling iyon, ang kameraman na si Chen Hu ay nagsalita. Bro, walang tao dito. Mabilis kang pumunta at maghanap sa basurahan sa kabila. Kung hindi, baka mauna pa tayong magutom bago tayo matanggal ng production team. Baka mamatay na tayo sa gutom. Nang marinig ko ito, nahihiya akong tumingin sa ibaba. Gumuhit ako sa lupa gamit ang kamay, nahirapang magsalita. Sandali lang. May aso pa sa tabi. Kapag umalis siya, saka ako pupunta. Nang marinig na kailangan pang maghintay kay Chen Hu, talagang bumagsak ako. Halos umiyak na ako. Bumaba siya ng kahit 15 kilo ngayon. Kapatid, sana ipakiusap ko sa'yo. Ngayon, hindi na ako umaasa na makakakain. Kahit isang sipsip mula sa bote ng mineral na tubig ay okay na. Nakikinig sa mga daing ni Chen Hu. Pinisil ko ang aking noo dahil sa sakit ng ulo. Sobrang nag-effort siya. Dahil nandito na tayo. Sige, gawin na natin ito ng todo. Lalo na kung mananalo tayo. Maaari pa tayong makakuha ng 1-0 milyong premyo mula sa programa. Mas magiging maganda ang buhay. Nang maisip ko ito, bigla akong tumayo mula sa lupa. Tumingin sa malayo sa asong gala at nagangalit. Naghahanda na kunin ang pagkain mula sa bibig ng aso. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang may tunog sa isip ko. Ang aking mahal na binatang mayaman ay na-activate na ang sistema ng mga tao sa ilalim ng lipunan para sa iyo. Pagtuklas ng kasanayan, naniniwala akong kahit na mangangalakal ka, makakahanap ka ng magandang pagkakataon. Nang marinig ko ang abiso ng sistema, halos sumabog ako sa galit. Parang niloloko na ako nito. Ngunit sa susunod na sandali, nakita ko ang harapan ko na isang pilak na basurahan, na biglang nagliwanag ng bahagyang pulang liwanag. Kasabay nito ay lumitaw ang isang malinaw na liwanag. Matapos ang pagsusuri, nalaman na ang basurahan na ito ay naglalaman ng maraming pira-pirasong 1,000 yuan. Bigla akong nalunok. 1,000 piso, gaano karaming meat pea ang mabibili mo? Nang sabihin ko iyon, mabilis na nangyari. Diretso akong tumakbo. Hinila ko ang basurahan. Dinala ko ito sa mga halaman. Si Chen Hu na sumusunod sa likod ay nagulat. Bro, sandali. Nangangalap kami ng basura. Hindi ito pagnanakaw ng basura. Bakit mo inalis ang mga basurahan? Talagang naguguluhan si Chen Hu. Ito ay pampublikong pasilidad. Kung masisira, may multa. Sa ganitong sitwasyon, saan sila kukuha ng pera para bayaran? At ang mga manonood sa livestream ay naguguluhan din. Ano bang gusto ng malaking tanga na ito? Nabaliw na ba siya? Hahaha, pati yung malaking asong dilaw sa tabi ay naguguluhan. Nakuha na ang kanyang pagkain. Sandali, tingnan niyo kung ano ang nasa basurahan. Sa puntong ito, naibuhos ko na ang basurahan. Nakalat ang basura sa lupa. Nakita kong may pulang liwanag, hindi ito iba, kundi isang itim na plastic bag na mahigpit na nakatali. Bahagya akong nagkunot ng noo. Nasa loob ba nito ang karne ni Tang Seng? Kaya pala nagkakahalaga ng 1,000. Nang maisip ko ito, inabot ko at pinunit ang bag. Nang mga oras na iyon, si Chen Hu ay sumunod din na may hawak na kamera. Bro, ibalik mo na ang basurahan. Kung hindi, kapag hinabol ako ng malaking asong dilaw, hindi ko kayang pigilan. Saka, tayo ay nangangalap ng basura. Hindi na mamalimos. Pero sa susunod na segundo, biglang natigil ang sinabi ni Chen Hu. Nang makita ang palad sa loob ng bag, napasigaw siya ng matinis. Ako rin ay natakot at natauhan. Pareho kaming nagmamadaling gumapang palabas ng taniman. Nakadapa sa sahig at sumusuka ng asido. Tuluyang sumabog ang live stream. Ang mga mata ko. Ang mga mata ko, 000112. Kamay ba ng tao iyon? Laki ng bahay 2. 00010. 000228. Hindi ito, putang ina, mga piraso ng balat ng tao. Nakatakot, parang naputol ang aking dumi. At 02-305 habang ang lahat ay nag-uusap-usap. Biglang huminto ang live na broadcast. Sa oras na ito, magulo ang likod ng programa. Kakakita lang nila ng malinaw. Iyan ay mga piraso ng tao.
Kahit na agad na pinatay ang live stream. Pero huli na ang lahat. Nakita ang gulo ng mga tao. Ngunit ang direktor na si New Chuang ay kalmado at umiinom ng tsaa. Bakit mag-aalala, normal lang ang magkaroon ng hindi inaasahang sitwasyon sa live stream. Sadyang nagkataon lang ito. Kapag naayos na, maaari tayong mag-live ulit. Tama, dapat tutukan ang manlalaro number 3 na si Linyan. Tigre is fast kung may problema sa isip. Kung may problema sa isip, hayaan siyang umatras sa kompetisyon. Lahat ng mga tauhan ay tumango. Humahanga sila sa direktor na si New Chuang. Talagang karapat-dapat siya bilang matandang direktor. Kahit sa ganitong sitwasyon, nakakapagpigil siya. Samantala, nakarecover na rin kami ni Chen Hu. Agad kaming nakipag-ugnayan sa lokal na pulisya. Wala pang kalahating oras. Napuno na ng mga sasakyan ng pulis ang kanto. Naglagay sila ng mahabang police line. Punong-puno ng mga residente sa labas. Kahit paalisin, ayaw umalis. Halos lahat ng pwedeng bumaba ay nandoon na. Kahit ang mga matatanda na hindi makagalaw sa kama, ay pinipilit ang kanilang pamilya na dalhin sila sa lugar. Napuno ng takot sa kanilang mga mukha. Ngunit may kasamang kasabikan sa panonood. At sa loob ng bantay, ang pulis na namamahala sa investigasyon ay sinabi kay Kapitan Wang Tijun. Kapitan, ang mga bahagi na natagpuan ngayon batay sa hiwa ay dapat nakaugnay ng mga naunang natagpuan. Nasa parehong set ng mga modelo ng props. Kailangan pang hintayin ang resulta ng pagsusuri. Umiling si Wang Tijun. Ipakuha ang mga piraso pabalik sa opisina. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin at kay Chen Hu. Kayong dalawa, sumama kayo sa amin. Kung walang problema, hindi pa natatapos ang sinasabi. Tumango-tango ako ng tuloy-tuloy. CJ. Pero gusto kong magtanong. May pagkain ba tayo? Tahimik na itinaas ni Chen Hu ang kanyang hinlalaki. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya, na may humihingi ng pagkain sa harap ni Uncle Ha. Si Wang Tijun ay walang masabi sa sandaling iyon. Ngunit nang makita ang aming itsura, ay tumango siya. Walang problema. At saka natagpuan ninyo ang mga piraso. May 1,000 na gantimpala sa opisina. Nang marinig ito, ako'y labis na natuwa. Kaya pala ang sinasabi ng sistema na 1,000 ay nandito. Pagkatapos ay masayang sumakay kami ni Chen Hu sa sasakyan. Matapos ang proseso ng pagsulat ng ulat. Hawak ang premyo. Nang sinalubong si Wang Tijun, masayang umalis mula sa istasyon ng pulisya na may dalang walang laman na bag. Nakatayo si Wang Tijun sa pintuan at huminga ng maluwag. Akala niya mawawalan sila ng gana. Ngunit kumain ang 2 ng 7 mangkok ng fried sauce noodles. Kahit ang bahagi ko at ng mga kasamahan ko ay nakain na. Sa oras na ito, naglalakad kami ni Chen Hu sa daan. Muling nag-live stream. Pagkatapos ng ilang hakbang, lumapit sa akin si Chen Hu. Baka pwede mo akong pakainin ulit. Kanina, palaging nakatingin sa akin si Kapitan Wang. Nahihiya na akong kumain. 1 galaw ng kamay ko. Agad na pumayag. Nagpasya kaming kumain ng barbecue. Saktong madilim na rin. Pupunta sa barbecue street para maglibot. Baka makakita pa ng mga mahalagang bagay. Dumating ang 2 sa barbecue street. Kakaupo lang nila at nag-order. Nakita ko ang basurahan sa pintuan. Pareho ng sa dati, na may pulang liwanag. Tama nga, sa susunod na segundo, nagbigay ng abiso ang sistema. Matapos ang pagsusuri, buksan ang basurahan. Maaaring makakuha ng hindi bababa sa 1,000 yuan na gantimpala. Bagong gantimpala, mabilis na kumilos ang may-ari. Nilunok ko ang laway ko. Bigla akong tumayo. Diretso akong naglakad patungo sa basurahan. Tama nga, may nakuha akong pamilyar na itim na plastic bag. Bahagyang nanginginig ang kamay ko. Naghahanda na akong tawagan si Chen Hu para magulat. Ngunit biglang tumakbo ang may-ari ng barbecue shop. At tinuturo ang ilong ko habang nagmumura. Hoy, anong ginagawa mo? Ilagay mo yung bagay na iyan. Sino ang nag-utos sa'yo na dalhin ang basura dito? Nang dumating kayo, agad kong naramdaman na may mali. Ngayon, nagdadala pa kayo ng kalat sa harap ng pinto ko. Wala akong masabi. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Nakita ng boss na tahimik ako. Tumingin muli ako sa nanginginig kong kamay. May nangyari sa isip ko. Baka ito ay mahalagang bagay. Nang maisip ito, bigla niyang kinuha ang bag. Ito ang nawala sa tindahan ko. Sino ang nag-utos sa'yo na pulutin ito? Nakita ko mismo ang boss na naglagay nito sa bag kaninang tanghali. Gusto mo yatang magnakaw. Maniwala ka, tatawag ako ng isa-isa 0 ngayon din. Nakikinig ako sa inyong 2, palitan kayo ng salita. Nalilito na ako. Lahat na lang inaangkin ninyong sa inyo. Hindi ko napigilang magtanong. Sigurado ba kayong sa inyo talaga ang nawala? Siyempre, nakita ng lahat ng empleyado namin, Dicken. Kung kakain ka, kumain ka na. Kung ayaw mo, wag mong sayangin ang negosyo ko. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang bag at bumalik sa tindahan. Hinawakan ko ang ilong ko. Iniabot ko ang kamay kay Chen Hu. Pahiram ng telepono. Tatanungin ko sa Bureau ng Seguridad kung kapag nahanap ang salarin. Mas malaki ba ang gantimpala? Mabilis na kumonekta ang telepono. Hello, magandang araw. Nandyan po ba si Kapitan Wang Tijun? Ako po si Zichen. Linyan.
Mukhang natagpuan ko na ang hinahanap ninyo. Nasa Kilrick Street lang. Sa bawang Gilligan Restaurant. Nga pala, sabi ng may-ari ng tindahan siya raw ang nawalan. May saksi pa siya. Tama. Dali, pumunta na kayo dito. Tapos na akong magsalita, ibababa ko na ang tawag. Pagkababa ko, nakita ko agad na lumabas ang boss na may dalang bag. Tulungan niyo ako, takbo na. May mga paa, mabilis na i-report sa isa-isa 0. Si Chen Hu ay masunuri na itinaas ang kamera. Muli nang nag-init ang mga manonood sa live stream. Ziziz. Binabati ang kalahok 3 na muling nakakuha ng People's Fragment Plus. Nasa itaas na ang tao. Grabe, mula sa wala pang 100 tao sa live stream na ito. Ngayon ay umabot na sa 10,000. Isang natatanging piraso, hehe. Siyempre, nakita mo na bang naglalaro ng mga piraso ng tao? Natatanging piraso ng manlalaro 3. Siyempre, hindi ko alam ito. Dahil sa oras na ito, ako ay nakikipagtulungan sa investigasyon. Ninanais kong aliwin ang boss na umiiyak. Kapatid, huwag kang umiyak. May tapang at pananagutan. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka na lang. Nang marinig niya akong magsalita, lalong humagulgol ang boss. Malamig na tinig na sinigawan ni Wang Tijun. Ipinapadala ang boss na alisin. Pagkatapos ay nagdududang tumingin sa akin at kay Chen Hu. 2 mahalagang ebidensya ang nahanap sa loob ng isang araw. Kahit anong tingin, hindi ito normal. Naiilang ako sa tingin nila. Mabilis na ipaliwanag. Swerte ni Wang. Talagang swerte. Kakatapos lang naming maghanda para kumain ng merienda. Nakita naming puno na ang basurahan. Kaya naisip naming maghanap ng inumin o kung anuman. Malalim na huminga si Wang Tijun. Talagang may pagdududa siya sa akin. Ngunit live ang aming buong proseso. Wala talagang oras para gumawa ng krimen. Ngunit sila ay naghanap sa lahat ng dako. Ngunit wala silang nakuha. Sa halip kami ay nakakita ng 2 sa madaling paraan. Nahihirapang huminga si Wang Tijun. CJ, babalik siya kasama natin. Alam niyo na ang proseso. Tapos na ang tulong, kuha ng pera, alis. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at sumakay sa kotse. Lumakad ng ilang hakbang, bumalik siya. Tama, sasabihin ko sa inyo. Ngayong gabi, lahat ng mahigit 30,000 basurahan sa buong lungsod ay lilinisin. Napatigil ako sa kinatatayuan ko. Ha? Anong nangyayari dito? Si Kapitan Wang ba ay gusto nang agawin ang trabaho ko? Bago sumakay, hindi pa rin nakalimutan ni Chen Hu na kunin ang barbecue sa mesa ng iba. Bayad na rin naman. Kung hindi ko kunin, sayang naman. 2 tao ang pamilyar sa daan. Nasa hatingabi na. Si Chen Hu ay may hawak na inihaw na karne, na may mukha ng pagkamangha. Sarado na ang kantina ng mga tao. Paano ko kakainin ang mga karne na ito? Nakatayo ako sa bakuran at tiningnan ang paligid. Sa huli, napadako ang aking tingin sa maliit na bahay ng gwardiya. Hindi pa po kayo nagpapahinga, Ginoo. May maliit na kalan po ba kayo dito? Meron po akong ilang inihaw na karne. Maaari po bang ipainit ito? Aba, may alak pa kayo dito. Habang nakatingin si Ginoo na tila nalilito, dinala ko si Chen Hu sa loob. Sama-sama, inihaw na karne at kaunting alak. Sama-sama, 3 tao sa paligid ng maliit na mesa. Isang lagok ng alak, isang piraso ng karne. Kain ng masaya at masigla. Ayos ang buhay mo, Ginoo. Nakatayo sa pintuan at nakakainom ng kaunting alak. Ha, nga. Habang medyo lasing ang Ginoo, narinig niya ito. Bigla siyang umiyak ng malakas. Napakahirap ng buhay ko. Naghintay ako sa unang pag-ibig ng 50 taon. Sa wakas, nawala na ang asawa niya. Pero ngayon, nagpakasal siyang muli. Hindi man lang niya ako sinabihan. Kahit papaano, sana pinayagan niya akong magbigay ng regalo. Napanganga ako sa gulat. Pinapanood ko si kuya na umiiyak ng malakas. Nagtataka ako ng matagal bago tumayo at nagsalita. Tatay, huwag kang malungkot. Bibili ako ng 2 bote pa para sa'yo. Sasamahan kita ngayong gabi para uminom ng mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, iniwan ko si Chen Hu. Lumabas ako papunta sa tindahan sa tabi para bumili ng alak. Ngunit makalipas ang 2 minuto. Nakahawak ako sa bakal na basurahan sa pintuan. Nagmadaling bumalik ang lalaki na may alalang mukha. May malakas na tunog na pak. Ibinagsak niya ang basurahan sa mesa. Napakindat ang matanda. Tinitigan ng basurahang halos kasing taas ng tao. Tulala siya. Bata, kahit gaano pa kalakas uminom ang matanda. Hindi pa siya kailanman uminom ng alak gamit ang ganitong klaseng lalagyan. Ito ba ay tumutulo? Samantala, si Wang Tijun ay nakasuot ng uniforme ng janitor. At nagdadala ng tao para suriin ang mga basurahan. Mag-ingat kayong lahat. Kahit ang mga namumulot ng basura ay nakakita ng mga palatandaan ng 2 beses. Ipinapakita nitong sinadyang gawin ng suspect. Ang huling pakete ay tiyak na nasa basurahan pa rin. Nakarinig ang mga miyembro ng koponan. Isang-isa silang nagingit-ngit, punong-puno ng sigasig. Ano man ang mangyari, ang huling piraso ng mga labi, hindi dapat matagpuan ng mga nagkalat ng basura. Sila ang mga propesyonal, ngunit hindi inaasahan.
Naglakad kami ng 5 kalyeng sunod-sunod. Ang nadagdag lang sa likod ng sasakyan ay ilang bag ng plastik na bote. Karamihan sa amin ay iniisip na hindi pwedeng umuwi ng walang dala. Tinitingnan ni Wang Tijun ang mga bote. Ang dami ng mga bote. Tansya niya, baka maibenta ng mahigit 100 piso. Kakaisip lang niya nito. Nabigla siya sa sarili niya. Nasa gitna ako ng isang misyon. Bakit ko pa ito iniisip? Habang siya ay medyo nawala sa isip. Biglang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Nang kinuha niya ito, siya ay si Ginoong Qin ang tagabantay. Kung pag-uusapan ang karanasan sa trabaho, marami siyang alam. 3 dekada nang nakatutok sa pagbabantay ng gate. Nabantayan ko na ang gate ng pabrika. Nabantayan ko na rin ang gate ng gusali. Pati gate ng dormitoryo ng mga babae, nabantayan ko na. Sa madaling salita, sanay ako sa iba't ibang klase ng gate. At napakaganda ng reputasyon ko. Masipag ako sa trabaho. Kailanman, hindi pa ako nagkaproblema. Kinuha niya ang telepono. Narinig niya si Ginoong Qin na sumisigaw ng may pighati. Xiao Wang, bumalik na kayo. May ulo sa basurahan. Nasa basurahan sa harap ng ating istasyon ng pulisya. Biglang sumabog ang isip ni Wang Tijun. Nasa isip niya ay ang istasyon ng pulisya. Mga malalaking titik sa harap ng basurahan. Pagkatapos niyang kumalma, agad siyang sumigaw sa mga kasamahan sa malayo. Lahat bumalik na agad. Bitbit ng mga miyembro ang kanilang mga kalat. Nagkagulo silang lahat papalapit. Bakit biglang gusto ng kapitan na umuwi? May ilang kalye pa. Hanap pa tayo, baka sapat na ang kita para sa gasolina ngayong gabi. Nga, hindi niyo alam ang daming magagandang bagay sa basurahan. Kakahanap ko lang ng isang maliit na henyo. Bago pa yon. Wala yan sa nakuha mo. Ako, may nakuha akong pares ng medyas. Hulaan niyo kung anong brand. Nakikinig si Wang Tijun habang nagkukwento ang mga kasama tungkol sa mga nakuha nila. Unti-unting namumuo ang mga ugat sa noo. Lahat kayo huminto. Nakalimutan niyo na ba kung ano ang trabaho niyo? At sino ang nagsabi na ang ating himpilan ng pulisya ay walang problema sa basurahan sa harap? Bumalik kayo at magsulat ng 30,000 na salita na pagsusuri. Pagkatapos ng 1 oras, si Wang Tijun ay bumalik sa himpilan kasama ang kanyang grupo. Pagpasok ko, nakita ko agad ang 2 nangangalakal ng basura na kasama si Mang Qin na bantay. Nakaupo silang maayos sa isang linya. Sa harap nila, may isang pilak puting basurahan. Si Wang Tijun, halos mapatid na ang mga ngipin sa inis. Nagpadala siya ng mahigit 100 tao para maghalukay ng basura sa labas. Abala sila ng ilang oras. Pero sa huli, sa mismong pintuan ng bahay nila ninakaw ang kristal. Pagkatapos, pinakinggan pa nila ang buong kwento ni Mang Qin. Halos mabaliw siya sa galit noon mismo. Tatang Qin, bantay ka na ng gate sa loob ng 30 taon. Hindi mo ba alam na bawal uminom habang nakaduty? Ano man ang dahilan mo, hindi pwede. At kayong dalawa, pagkatapos kunin ang bonus, hindi pa umalis. Nag-inuman pa ng beer at kumain ng malaking pata ng baboy. Ipaliwanag ninyo sa akin ito. Lahat ay nahumaling sa paa ng baboy. Bakit kayo naghahalungkat ng basurahan? Ano, tumakbo ba ang paa ng baboy? Pumasok ba ito sa basurahan ng kusa? Hindi matanggap ni Wang Tijun. Nasa mundo, may ganitong klaseng pagkakaton. At nangyari pa talaga. Wala na akong masabi. Hindi ko talaga alam kung paano ko ipapaliwanag. Kapag nakatadhana na, hindi rin tama na hindi pulutin. Pero nang makita ko si Wang Tijun na halos mabaliw, napilitan akong magpaliwanag na may pilit ng ngiti. Kapitan Wang, kasalanan ko po lahat ito. Nangangako po ako mula ngayon. Hindi na po ako muling maghahalungkat ng basurahan. Hindi ko kayo bibigyan ng problema. Sa totoo lang, mahirap na ring maghanap ng basura ngayon. Hindi ko na nga alam kung saan na itapon ang mga bote ng inumin. Pero habang nagsasalita ako, nakita ko ang ilang mga tanod na naglabas ng ilang sako mula sa likod ng kotse. Punong-puno iyon ng mga basurang kalakal. Sandali akong natulala sa hangin. Agad na nagbago ng tono. Ay naku, Kapitan Wang. Huwag kang mag-alala, hindi ko na kayong kukunin. Sabi ko na nga ba, walang mahahanap na mahalagang bagay. Kailangan mo ba ng tulong para makipag-ugnayan sa pagbili? Itinalaga ng programa ang pagbili. Medyo mataas ang presyo. Isang tunog na parang pagkabasag ay mula sa mga ngipin ni Wang Tijun na nagbasag. Siyempre, ngayon ay kumpleto na ang mga piraso. Dapat sana ay masaya siya. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Hindi siya makatawa. Pero mabuti na lang, na hindi na niya dapat makikita ang 2 taong ito muli. Pagkalipas ng kalahating oras, lumabas kami ng himpilan ng pulis na may dalang 1,000 yuan. Sa labas, unti-unti nang lumiwanag ang langit. Ako at si Chen Hu ay sobrang pagod na. Yen, hindi ko na kaya. Pwede ba tayong maghanap muna ng lugar para matulog? O kaya, gawin na lang natin ang trabaho sa gabi at magpahinga sa araw. Mas mababa pa ang kompetisyon. Hinahaplos ko ang aking baba. Isinasaalang-alang ang posibilidad ng mungkahi ni Chen Hu. Saan nga ba matutulog? Ang laban na ito ay tatagal ng 15 araw. Ang 3,000 ay malayo pa sa pagiging luho. Hindi kayang bayaran ng mga hotel sa lungsod. Dinala ko si Chen Hu para huminto ng taxi. Ginoo,
Maghanap tayo ng lugar sa labas ng lungsod para matulog. Ikaw na ang bahala kung saan. Basta pwede lang humiga at matulog, ayos na. Pagkasabi ko, sabay kaming napabuntong hininga ni Chen Hu. Tumango ang driver. Muling pinaandar ang taxi. Narinig namin ang malakas na hilik mula sa likod ng sasakyan. Nung tumingin ako sa rearview mirror, ang dalawang tao sa likod ay mahimbing na natutulog. Galit na naggangalit ang driver. Yung dalawang batang yan, mukhang hindi matino sa edad nila. Parang nag-internet buong gabi. Kasing gaya ng mga bata sa bahay. Hindi ko maayos yung isa sa bahay. Paano ko pa maayos kayong dalawa? Nagmumurming nag-iisa ang driver. Umapak lang ako sa gas, nakalabas na agad kami ng lungsod. Pakiramdam ko, ang tulog ko ay parang wala akong malay, sobrang lalim. Mahinang hangin ang dahan-dahang umiihip. Ang kama ay sobrang lambot. Mas komportable pa kaysa sa 5-star na hotel. Gusto ko sanang bumaliktad at magpatuloy sa pagtulog. Pero bigla akong hinila ni Chen Hu. Kuya, anong lugar ito? Paano tayo napunta rito? Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang una kong nakita ay isang malawak na lunti ang damuhan. Narinig ko pa ang ither ni Chen Hu sa aking tabi. Kuya, mabait talaga ang driver na ito. Kakatapos ko lang mag-check. Nandito pa lahat ng pera natin. Nandito rin ang kamera. May nagbigay ng kaunting pamasahe. Talagang nakatagpo tayo ng mabuting tao. Hindi lang tayo dinala dito, kundi tinulungan pa tayong buhatin. Hindi siya naglakas ng loob na gisingin tayo. Tumayo ako at inunat ang aking mga kalamnan at nagbuntong hininga. Tama nga. Sa panahon ngayon, hindi madalas makakita ng ganitong kabait na driver. Habang nag-uusap, sabay silang nag-aayos ng gamit. Muling naglakbay, 4:00 na ng hapon ngayon. Paglabas natin dito, oras na rin para kumain. Hindi inaasahan, ilang hakbang pa lang. Biglang sumalubong ang bango ng inihaw na manok. Naalala ko ang lugar kung saan tayo natulog. Baka may nagkakamping din malapit dito. Sumunod ako kay Chen Hu sa amoy palabas ng maliit na gubat. Ngunit nang makita ang tanawin sa harap, bigla akong nakaramdam ng malamig na panginginig mula sa aking mga paa. Sa harap ay puno ng mga lapida na hindi na matanaw ang dulo. Dinala kami ng lugar na ito diretso sa sementeryo. Habang kami ay naguguluhan, biglang may narinig na malakas na sigaw mula sa malayo. Sino kayo? Grabe, may dala pang kamera. May bitbit na sako. So, kayo pala ang nagnakaw ng mga gamit. Tao po. May magnanakaw. May nagnakaw ng mga alay. Gusto ko sanang magpaliwanag. Biglang may ilang tao na nakauniforme ng paaralan na lumitaw. May hawak silang mga asar at pala. May isang matandang babae pa na kinuha ang inihaw na manok sa lupa at sumugod papunta sa amin. Hindi na ako nagdalawang isip. Hinila ko si Chen Hu at kaming dalawa. Hindi na lumingon, tumakbo papasok sa sementeryo. Dire-diretso kaming tumakbo ng 2 kilometro. Sa wakas, naiiwan ko na ang mga tao sa likod. Si Chen Hu ay humihinga ng malakas. Ate, hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Talagang hindi na ako makatakbo. Hindi ko sinasabi ito sa iyo. Bakit hindi mo ako tinulungan sa daan? Nagdala ako ng higit sa 10 kilo na kamera. Halos mabangga ako ng matandang babae gamit ang inihaw na manok. Humihingal din ako ng malakas. Hanggang sa makabawi ako ng kaunti pagkatapos ng ilang sandali. Tumingin ako sa paligid sa mga bundok at gubat. Nakita ko ang isang maliit na kubo na bahagyang nakatago sa likuran. Kaya't itinuro ko iyon. Doon muna tayo magpahinga. Bumaba tayo kapag madilim na. Ngayon, tiyak na hindi tayo makakalabas. Kinuha muli ni Chen Hu ang kamera. Naglakad ang dalawa sa paligid ng gubat patungo sa maliit na bahay. Nalaman nilang ito ay isang sira-sirang bahay na walang nakatira. Tiningnan ni Chen Hu ang bahay at nagbulong. Kaya pala, kakaisip ko lang, anong matapang na tao ang mga has na tumira dito? Kapatid, pagdating ng dilim, umalis na tayo agad. Pakiramdam ko'y nakakatakot ang lugar na ito. Siguro nagagalit na ang mga manonood sa live stream. Tumango ako. Nang itulak ko ang pinto at tumingin-tingin. Umupo ako sa sahig. Naghanda akong magpahinga ng mabuti. Ngunit nang sumulyap ako sa sulok, biglang lumabas ang system panel matapos ang pagsusuri. Kunin ang kutsilyo. Maaaring makakuha ng halaga na hindi bababa sa 1,000,000 Dragon Coins. Tumingin ako ng mabuti. At napansin kong may nakasaksak na kutsilyo sa lupa. Nakalabas ang hawakan nito. Kaya itong sirang kutsilyo. Saan ito nagkakahalaga ng 1,000,000? Punong-puno ako ng pagdududa at lumapit. Hawak ang talim ng kutsilyo. Hinila ang kutsilyo. Si Chen Hu ay nagdala ng kamera at lumapit. Bro, mukhang makakabenta tayo ng bakal na ito. Sa wakas, nakakita tayo ng basura. At sa oras na ito, tinitingnan ko ang mababang pulang lutong lupa na nakadikit sa kutsilyo. Nanginginig ang katawan, lumingon kay Chen Hu. Chen Hu, ano ang nasa ibabaw nito? Hindi kaya dugo ito? Napahinto si Chen Hu. Dahan-dahang lumapit. Kinuha ang putik na nakadikit sa kutsilyo. Pinahid gamit ang kamay. Pula. O basa pa, hindi pa natutuyo. Biglang nag-alala si Chen Hu. Naghahanda na siyang hilahin ako palayo. Nakarinig kami ng mahihinang yapak sa labas ng pinto.
Sa susunod na segundo, itinulak ang kahoy na pinto. Isang lalaking nasa gitnang edad na may magulong buhok ang pumasok. Nagtama ang aming mga mata. Sa isang sandali, parehong naguguluhan ang dalawang panig. Ngunit sa isang iglap lamang, ang lalaki ay kumuha ng kahoy na pangpalo at tinamaan kami. Aking instinct na itaas ang kutsilyo at hinampas ang lalaki. Sa loob ng live stream, ang lahat ay nagulat sa biglaang pangyayaring ito. O Diyos ko! Ano ang nangyayari? Bilisan mo, may mga lokal ba? Bilisan mo, tumawag ka ng 110. Grabe, nakakatakot talaga. Bakit ganito ka-weird yung contestant number 3? Pero sa likod ng programa, magulo na ang lahat. Lahat ng staff ay na-stress na. Mula nang matuklasan ang pangalawang itim na plastic bag kahapon. Naghihintay na lang sila. Pero mabuti na lang at hindi nakuha ni Chen Hu ang mga hindi angkop na eksena. Kaya't medyo nakapag-relax sila. Ngunit kasunod nito ay lumabas ang ikatlong itim na plastic bag. At ngayon ay may humahabol at nananakit. Hindi nila maibinaba ang kanilang hininga. Natatakot silang may lumabas na hindi dapat na makaapekto sa programa. Talagang hindi nila maunawaan. Paano nagkaroon ng ganitong kakaibang kalahok? Nakaharap sa ganitong maraming bagay. Ang grupo ay matinding nakatingin sa kamera. Handang-handa na magdesisyon kung dapat bang itigil ang live na broadcast. Ang direktor na si Niu Chuang ay huminga ng malalim at nagbigay ng kaaliwan. Huwag kayong mag-alala. Ito ay mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi ito makakaapekto sa pagkuha ng programa. Ngunit matapos sabihin iyon, siya ay lumingon at kumuha ng kanyang gamot sa presyon mula sa bulsa. Nagtago ng 2 piraso. Samantala, sa silid ng pulong ng seguridad, si Wang Tijun at ang mga kasamahan ay may mga itim na bilog sa mata habang pinag-uusapan ang kaso. Lumabas na rin ang ulat mula sa laboratorio. Ayon sa kasalukuyang mga ebidensya, malamang na ang lugar ng insidente ay ang libingan ng pamilya sa labas ng lungsod. Magsimula na kayo agad. Kikilos tayo sa loob ng 5 minuto. Sa utos ni Wang Tijun, lahat sa silid ng pulong ay kumilos. Ngunit biglang naisip ni Wang Tijun. Tinawag ang isang batang pulis. Hindi ba't sinabi kong bantayan mo ang sitwasyon ni Linyan? Saan sila pumunta pagkatapos umalis sa himpilan? Lumabas ba sila ng lungsod? Napatigil ang batang pulis. Agad niyang kinuha ang cellphone at sanay na binuksan ang live stream. Pero bago pa lumabas ang video, may mga sigaw na agad na narinig mula sa live stream. Agad lumapit si Wang Tijun para tingnan. Nakita niyang matindi ang pag-uga ng kamera. Maliwanag na si Chen Hu ang may dalang kamera habang tumatakbo. Itinutok ang lente sa likuran. Bahagyang makikita na may isang lalaking nasa gitnang edad na humahabol gamit ang kahoy. Nang makita ang anino ng lalaki, biglang may pumasok sa isip ni Wang Tijun. Bakit parang may pagkakatugma ang kanyang anyusa? Inilabas nilang hinala tungkol sa salarin. Sa pag-iisip na ito, nagtanong si Tijun ng maingat. Maaari bang makita kung saan ito? Hinawakan ng batang pulis ang kanyang ulo at biglang lumaki ang kanyang mga mata. Dapat ay nasa libingan ang pamilya. Natutulog pa sila doon kaninang hapon. Sa tingin ko, nandyan pa rin sila. Nang marinig ito, si Wang Tijun ay walang lakas na ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na nag-isip ng kalahating minuto. Pumunta sa logistics department. Tawagan ang accountant. Ihanda ang mga dokumento para sa premyo. Sumama ka sa amin. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Ang taong naghabol sa dalawang ito ay siya ring salarin. At sa likod ng sementeryo, ang kagubatan ay puno ng gulo. Ang taong iyon ay walang tigil na humahabol sa amin ng mahigit kalahating oras. Pero hindi ko naman siya sinaktan ng matindi, di ba? Bakit kailangan niyang habulin kami ng ganito? Humihingal ako habang tumatakbo. Si Chen Hu ay humihingal at sumisigaw mula sa likuran. Bro, hintayin mo ako, kapag tumakbo pa ako, mamamatay na ako, hindi ba? Linyan, wala ka bang konsensya? Kahit papaano, tulungan mo akong buhatin ang kamera. Nangangalit ang kanyang labi. Nagdadalawang isip kung ilalabas ang konsensya. Biglang may malakas na tunog mula sa likuran. Sabay kaming huminto ni Chen Hu. Lumingon kami sa likod. Nakita namin si Tia na may hawak na inihaw na manok. At yung lalaking nasa kalagitnaang edad ay napabagsak na sa sahig. Sa wakas nahuli ko rin kayo. Hindi niyo ba tinanong-tanong? Noong araw, galing ako sa provincial team. Ngayon, sabihin niyo na ang totoo sa akin. Sino sa inyo ang nagnakaw ng alay ng aking lolo? Nakatitig ako sa matipunong ginang na parang wala sa sarili. May mga pawis na parang butil ng beans sa kanyang noo. Si Linyar ay kumuha ng 200 pesos mula sa kanyang bulsa. Ibinigay ito sa ginang gamit ang 2 kamay. Ate, nagkakamali ka. Kami ay mga nangangalakal. Itong 200 pesos ay para bilhin ng alay para sa lolo. Huwag kang magreklamo na kaunti lang. Sa dapit hapon, sa harap ng pamilya ng mga libingan, ay may mahabang hanay ng mga sasakyan. May nangyaring insidente sa sementeryo. Hindi lang ang mga tao mula sa kapulisan ang dumating, kundi pati maraming mamamahayag. Isa-isa silang may dalang kamera. Nagmadaling pumasok sa sementeryo. Sa likod ng sementeryo, sa maliit na gubat, nakatayo si Wang Tijun sa pintuan. Kalma lang ang ekspresyon sa mukha niya. Walang lungkot, walang saya. Manhid na siya. Totoong manhid na siya.
Matapos makumpirma, ang taong nasa gitnang edad na iyon ay ang suspect. Walang kailangan pang masyadong imbestigahan. Pagdating pa lang nila, umiiyak na siyang umamin. May isa lang siyang hiling, na sana ay lumayo ang matandang babae sa kanya. Huwag na siyang hampasin ng inihaw na manok. Matapos ayusin ang lugar, malalim na huminga si Wang Tijun. Lumapit siya sa harap namin. Nagtaka ako. Paano kayong nangangalakal ng basura at napunta sa sementeryo? Ano bang makukuha dito? Mga ng abo. Napansin ko ang mga galit na tingin ng mga pulis sa paligid. Sa huli, pinili kong yumuko at manahimik. Nasa gitna ng tensyon sa sitwasyon. Mula sa malayo, isang grupo ng mga mamamahayag na may mikropono ay biglang sumugod at hindi binigyan si Wang Tijun ng pagkakataong tumugon. Kapit Wang, nangyari ang ganitong malalang insidente sa Kindu. Narinig naming pinapabilis kayo ng itaas na lutasin ito sa loob ng 1 linggo. Pulis, narinig naming pinapabilis kayo ng itaas na lutasin ito sa loob ng 1 linggo, pulis. 2 araw pa lang ang nakalipas. Nahuli na ang kriminal. Mayroon bang mga teknik sa pagresolba? Kapitan Wang, maaari mo bang ibahagi sa amin ang dahilan ng mabilis na pagresolba? Ang operasyon ng pag-aresto ngayon ba? Operasyon sa basurahan kagabi. Maaari bang ipaliwanag ng detalyado? Si Wang Tijun ay labis na nanginginig ang mga labi. Pakiramdam niya ang mga mamamahayag na ito ay parang mga mamamatay tao. Paano niya ito masasabi? Sasabihin ba niyang nakatagpo siya ng 2 nangangalakal ng basura? At dahil dito ay nalutas na ang kaso. Malalim na huminga si Wang Tijun. Pasensya na, mga kaibigan. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang kaso. Sa ngayon, hindi pa maaaring isiwalat ang detalye. Biglang may isang mamamahayag sa gitna ng tao na mahina ang tinig na nagsabi ng ay. Pagkatapos, hawak ang mikropono, mabilis siyang lumapit sa akin. May saya sa mukha niyang tumingin sa akin. Ikaw ba si Linyan, contestant no? 3 na namumulot ng basura. Bakit kayo nandito? Nagkataon bang nakapulot na naman kayo ng People's Fragment? Habang iniisip kung paano sasagutin, lumapit si Chen Hu at nagsalita sa mikropono. Maaari ninyong itanong sa akin ang mga detalye. Una, ipakikilala ko ang sarili ko, ako si Chen Hu. Ang personal na kameraman ni Linyan. Kamakailan ay naitala ko ang mga pangyayari ng kriminal na ito. Naitala ko na ang lahat. Gusto kong makita ang kapana-panabik na proseso. Pakiusap, pumasok sa live streaming room para tingnan ang high-definition replay. Pagkatapos sabihin iyon, hindi nakalimutan ni Chen Hu na kumindat sa akin. Dito ko lang naisip. Ang kasikatan ng live streaming room ay isa ring pagsusuri. Ngayon, napakaraming mamamahayag dito sa lugar. Kung ito ay ma-expose, tiyak na panalo na ako sa ritmo. Tulad ng inaasahan, isang grupo ng mga mamamahayag ang narinig na iniwan ni Chen Hu si Wang Tijun. Kaya't nagmadali silang lumapit. Habang nagpapatuloy ang panayam, ang data sa likod ng programa ay biglang tumaas. Director. Ang bilang ng tao sa live room 3 ay biglang tumaas. Lumampas na ito sa 50,000. At ang live stream ni Linyan ay umakyat na sa trending topics. Sumabog ang aming programa, talagang sumabog. Si Niu Chuang ay nagulat na nagmamasid sa mga datos sa likod ng entablado. Hindi niya akalain na ang kanilang maliit na puhunan ay makakamit ng ganitong tagumpay. Humigop siya ng malalim na hininga. Sa sandaling ito, masakit ngunit masaya. Ang dahilan ng sakit ay ang direksyon ng programa ay talagang nalihis. Ang kalahok na numero 3 ay talagang walang kaayusan, walang nakuhang seguridad, walang naiwan sa mga bagay sa gantimpala. Ang dahilan ng saya ay talagang sumikat ang kanyang palabas. Mabilis na makahanap ng tao para makipag-ugnayan kay Linyan. Magsagawa ng pahiwatig ng hindi tuwiran. Subukan nating makakuha ng kaunting basura. Hindi na pwedeng makipag-agawan sa Bureau of Public Security. Kung hindi, mukhang ako bilang direktor ay mapapadpad na sa loob para uminom ng tsaa. Nang marinig ang sinabi ni Niu Chuang, hindi napigilan ng mga staff na mapatawa. Kasabay nito, sa loob ng sementeryo, sa ilalim ng titig ni Wang Tijun, nanginginig kong tinanggap ang 1,000,000 na premyo. Natapos na ng maayos ang bagay na ito. Ang tagapangasiwa ng sementeryo na matagal nang naghihintay sa tabi. Masiglang inihatid kami papunta sa gate ng sementeryo. Ginoong Linyan, kung hindi lang kayo sumasali sa programa, ano man ang mangyari, iimbitahan ko sana kayo. Kayong 2 bilang tagapagsalita ng aming sementeryo. Hindi mo alam, ngayong hapon lang, maraming transaksyon ang nangyari sa aming sementeryo. Kung maghahanap pa kayo ng basura sa susunod, bukas ang aming sementeryo para sa inyo anumang oras. Napakaganda ng pakiramdam ng tagapangasiwa ng sementeryo. Ang dami ng transaksyon ngayong araw. Halos katumbas ng kabuuan ng isang buong taon. Pagdating sa pintuan ng sementeryo, ay hindi pa rin makaalis ang tagapangasiwa habang hawak ang aking kamay. Patuloy na pumupuri. Kinuha ko na ang mga litrato ninyo. Sa susunod, ilalagay ito sa pintuan ng sementeryo. Kilala ng mga gwardiya. Maaari kang dumaan anumang oras. Palagi kaming handang tumanggap. Habang tumatagal, lalong nagiging hindi ka pani-paniwala ang sinasabi ng isa't isa. Nakipagpalitan ako ng ilang magalang na salita.
Agad kong hinila si Chen Hu at umalis ng walang paglingon. Mabagal silang naglalakad sa daan. Bihirang walang kapansin-pansin. Kahit na nakakuha tayo ng gantimpalang 1-0, 0-0 yuan gayon. Pero hindi masaya ang dalawa. Dahil binigyan ako ng babala ng production team. Na sinabing malayo na ako sa tema ng programa. Kailangan kong bumalik sa tamang landas. Medyo sumasakit ang ulo ko kaya hinawakan ko ang aking ulo. Saan kaya tayo makakahanap ng mga basura? Si Chen Hu sa tabi ay umubo ng malalim. Sasabihin ko, sa loob ng 2 araw na ito. Mas nakakaaliw ito kaysa sa pagkuha ng basura. At mukhang talagang medyo pagod sila. Walang makuhang mga sirang bagay. Ngayon, biglang pinabalik ng grupo ng programa sa pangunahing paksa. Naging isang mahirap na tanong ito. Ngunit biglang lumiwanag ang mga mata ni Chen Hu. Kuya, alam ko na kung saan tayo pwedeng maghanap ng basura. Ang tiyuhin ko ay nagtatrabaho sa tambakan ng basura. Basta isuot lang natin ang uniforme nila, makakapasok tayo. Huwag na huwag mong ipapaalam sa iba, ha? Kung hindi, baka matanggal sa trabaho ang tiyuhin ko. Napatingin lang ako kay Chen Hu ng tulala. Tapos, napako ang tingin ko sa hawak niyang kamera. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay labis na nanginginig. Hindi na alam kung anong sasabihin. Purihin siya sa pagpunta sa basurahan. Na ang pagkuha ng mga bagay-bagay ay isang henyo na ideya. O purihin siya sa malakas na pagbuo ng mga plano na may ngiti. Ngayon, wag nang sabihing may 3 tao. Tiyak na kahit ang 3,000 tao ay alam na si Tio Chen Hu ay nagtatrabaho sa basurahan. Nakalive tayo. Hindi ba pwedeng medyo magtago siya sa sinasabi? Huminga ako ng malalim. Pinatpat ko ang balikat ni Chen Hu. Tara, bumili tayo ng ilang sako. Bago pa matanggal ang tiyuhin mo. Maganda ang laban natin. Pagkatapos, isang mataba at isang payat na tao sa balikat. Nagtatangay ng daan-daang sako. Mabilis na tumatakbo patungo sa basurahan. Sa oras na ito, sa istasyon ng pagproseso ng basura ng Kin, ang mga tagasuri ng basura ay nakatingin. Sa mga basura na dinala kaninang umaga, sabik na nagbubunyi. Talagang nakakabigla ito. Ano nang ginawa ng bayan kagabi? Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ganito kalinis ang basura. Wala man lang kahit isang bagay dito na pwedeng ibenta. Nga, ilang oras ko nang pinagsusuri ito. Ni isa, wala akong nahanap na mahalaga. May mali, kakaiba ang basura ngayon. Laoliu, hindi ba may kamag-anak ka na? Photographer sa programang tungkol sa pamumulot ng basura. Tanungin mo nga kung sila ang may gawa nito. Wala na ba silang awa sa tao? Nang marinig ni Laoliu, ay tumango ng may pag-iisip. Noong mga nakaraang panahon, kahit kaunti ang basura na naihihiwalay araw-araw, kada isa ay nakakabenta ng ilang daang piso. Ngunit ngayon, halos naubos na ito. Habang naguguluhan si Laoliu kung magtatanong, ay tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha ni Laoliu ang kanyang cellphone at tumingin. At ito ay si pamangkin Chen Hu. Matapos ang tawag, mabilis na naglakad si Laoliu papunta sa pintuan ng basurahan. Nakita ko si Chen Hu na may kasama. Agad niyang inabot ang mga prutas na dinala mula sa sementeryo. Kasabay nito, ipinaabot ang layunin ng pagpunta. Ang tiyahin na tumanggap ng prutas ay talagang maganda ang loob. Wala namang laman ang basura ngayon. Hayaan na lang na pumasok ang 2 batang ito para mangolekta. Basta't bigyan ng prutas ang lahat. Walang magsasabi ng anuman. Pagkatapos, kami ni Chen Hu ay nagsimulang magtrabaho sa basurahan. Si Laoliu naman ay tinawag ang mga kasamahan papuntang opisina. Masiglang ibinahagi ang prutas sa lahat. Ngunit narinig ang isang tao na sumigaw. Ay! Bakit may mga salita pa sa mansanas na ito? Lumiko si Ginoong Liu at tumingin. Nang makita ang mga nakaukit na salita sa mansanas. Nawala siya sa sarili. Umakyat sa langit. At umalis sa mundong ito. At sa oras na ito sa basurahan. Nakatayo kami ni Chen Hu sa tuktok ng bundok ng basura. Na may mga nakasimangot na nakatingin sa isa't isa. Ang basurahan ay kasing linis ng dinilaan ng aso. Sa loob ng kalahating oras, wala talagang kahit isang piraso ng bakal na nakita. Tumingin ako sa sako na binili ko ng 100 yuan. At medyo nababaliw na ako. Biglang napalakas ng tapik ni Chen Hu sa kanyang ulo. Kuya, alam ko na kung saan nagkaproblema. Ang binubuklat natin ngayon ay yung basura mula kagabi. Yung mga tao ng Bureau of Public Security ay naghalungkat buong gabi kagabi. Yung mga magagandang bagay, siguradong kinuha na nila. Nang marinig ko iyon, pumikit ako sandali. Talagang nagmadali tayo. Bakit hindi ko naisip ito bago dumating? Pero sa totoo lang, huwag mong isipin na hindi magaling si Wang Tijun sa pagtuklas ng mga krimen. Pero sa pangangalap ng basura, talagang maayos siya. Tumingin ako kay Chen Hu. At medyo nawawala ng pag-asa akong sinabi. Ano na ang gagawin natin ngayon? May mga mansanas din. Bumili rin ng sako. Hindi naman pwedeng walang dahilan sa pagpunta. Teka, hanap pa tayo. Ang laki ng bundok ng basura na ito. Imposible namang walang makitang kahit ano. At saka alam ko na nangangalap ng bagay ang tiyuhin ko. Yung mga luma at sirang bagay, ayaw na nila. Pagkatapos ay nagkasundo kami ni Chen Hu na kunin ang maliit na pala. At naghukay kami sa malaking bundok ng basura.
Ngunit bigla na lang may narinig na tunog. Ang palako ay tumama sa basura sa ilalim. At biglang may tunog ng metal na nagbanggaan. Agad na lumapit si Chen Hu na may hawak na kamera. Kumusta ka? Tama ba ang sinabi ko? Hindi ko ba kilala ang tiyuhin kong iyon? Yung taong tinatamad pa magbihis eh. Siguradong may nakaligtaan pa rito. Sa wakas, nakapulot din tayo ng unang kalakal. Punong-puno ng tuwa ang mukha ni Chen Hu. Nakatingin siya ng matindi sa gilid ng pala. Ako rin, puno ng sigla. Kinuha ko ang maliit na pala at nagsimulang maghukay ng maghukay. Mas mahal ang piraso ng bakal kaysa sa bote ng inumin. At wala pang lumabas na panghukay. Siguradong malaking bagay ito. Nakita nila Olyo na nakadapo kami ni Chen Hu sa basurahan. Nagsasaka kami ng gamit sa ilalim ng bundok ng basura. Kaya't lumapit siya sa amin ng may pag-usisa. Nakita niyang may lumalabas sa maliit na butas. Isang kalawangin na metal na dulo. Hindi ko mapigilang humanga. Swerte ng batang ito. Siguro ito ay nang hindi pa naipon ang basura. Na nakabaon sa ilalim. Subukan pa nating maghukay. Mukhang hindi maliit ang bagay na ito. Lalo akong naging masigla sa aking mukha. Pinahid ko ang aking mga kamay. Mas lalo pang lumakas ang paghukay. Habang patuloy kaming naghukay. Pabulong na nagsalita si Chen Hu sa tabi ko. Bakit parang may dalawang pakpak pa dito? Ako rin ay nagtataka. Pero sila Olyo, ang isa pang eksperto, ay tuwang-tuwa. Sa dami ng taon kong ginagawa ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong bagay na nahukay. Hintayin nyo. Pupunta ako para tumawag ng tao. Unahin muna nating hukayin itong malaking bagay. Hindi nagtagal, tinawag nila Olyo ang ilang mga kasamahan. Kanya-kanyang may hawak na pala ang lahat. Sa bilis na nakikita ng mata, naghukay sila ng isang malaking butas sa ilalim ng bundok ng basura. Nang maubos na ang hukay sa bahagi ng ulo, lahat ay nagulat. Yun ay isang pabilog na bomba. Grabe, ito ay isang bomba, di ba? Ano ang sabi ko? Yung mansanas na pumanaw ay hindi dapat kainin. Alam niyo kung gaano ka-odd dito sa Kindu. Hindi niyo naman hindi alam. Magsipaghiwa-hiwalay na kayo. Lumayo kayo lahat. Pupunta ako kay Laolyo. Baliw ka ba? Bumaba na yan. Bakit ka umaakyat sa poste ng kuryente? Kung sumabog yan, di ba mas mabilis kang lilipad? Nakakita ang lahat ng isang bombang nakabuyangyang sa lupa. Lubos akong nataranta sa loob ko. Nakatikom ang bibig ko habang nagtatago sa likod ng poste ng kuryente. Para akong natulala. Akala ko makakahanap lang ako ng kalakal ngayon. Hindi ko inakalang isang bomba pala ang mahuhukay ko. At sa itsura pa lang, mahigit 2 metro ang haba nun. Ang mas nakakainis pa. Ngayong nahukay na namin ang ulo ng bomba, saka lang nagparamdam ang sistemang ito. Ang bagal ng pagbibigay ng senyas, baka mamaya. Makuha na natin lahat bago pa siya magsabi. Bakit hindi siya naghintay na sumabog muna bago magbigay ng senyas? Biglang may nagsalita na nanginginig ang boses. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ba dapat i-report natin ito sa pulisya? Nang marinig ko iyon, napahampas ako sa noo. At masiglang sumigaw sa lahat. Tama, bilis, tumawag na kayo. May kakilala ako sa opisina. Sabihin mo na hanapin si Kapitan Wang Tijun. Dahan-dahang tinapik ni Chen Hu ang kanyang tiyuhin. Na may seryosong ekspresyon. Tiyuhin, meron pa bang mga mansanas kanina? Pakiramdam ko may kakaiba ngayong gabi. Hindi ilagay natin ang 3 mansanas sa bomba. Kung alam ko lang, hindi sana ako naghukay sa libingan ng iba. Ngunit sa live stream, sobrang excited ang mga manonood sa pagkakataong ito. Alam ko na, alam ko na. Talagang hindi ako nagkamali sa panonood ng higit sa 2 oras na pagtatapon ng basura. Talaga namang may nakuha tayong malaking bagay. Itaas ang bandila, Yanje. Hindi ito ay pabrika ng pag-uri ng basura. Paano magkakaroon ng ganitong bagay? Hindi ba nila sinuri nung nagtayo ng planta ng basura? Uy, hindi mo yata alam ang tungkol dito. Maraming ganitong uri ng hindi sumabog na bomba sa Dragon Country. Noong bata pa ako, meron din sa bahay namin. Araw-araw, pinapalakad ako ng tatay ko sa ibabaw ng bomba para maglaro. Naabot ko pa ang ganitong edad. Talagang puro swerte lang. Haha, nagsimula na namang asarin ang dalawang to si Kapitan Wang. Inaasahan ang kahanga-hangang ekspresyon ni Kapitan Wang. Abala si Wang Tijun at iba pa sa Public Security Bureau ng Kin sa loob. Nang 2 araw at 2 gabi, labis na silang pagod. Na kahit sa banyo, kailangan pang sumandal sa pader. Ngunit mabuti na lang at malapit na matapos ang kaso. Tumingin si Wang Tijun sa mga kasamahan niyang parang pandana at pumalakpak. Magtiis pa kayo ng ilang minuto. Gagawa lang tayo ng simpleng buod ng kaso at makakapagpahinga na tayo. Kahit na hindi naging perpekto ang proseso ng paglutas ng kaso sa pagkakataong ito. Buti na lang at mabilis nating nalutas ang kaso. Masaya ang mga nakakataas. Simula bukas, magpapahinga tayo ng pabatch. Pagkasabi pa lang noon, biglang may malakas na tunog sa pinto ng conference room. Na biglang binuksan. Kapitan, may masamang nangyari. Siling niya na naman, may malaking kaguluhan na namang ginawa. Pumunta sila sa istasyon ng pag-aayos ng basura para maghanap ng basura. Nakakuha sila ng isang bomba. Ayos lang sana iyon. Ang problema, hindi nila alam kung bakit. Ginawan pa nila ng libing ang bomba.
Nagpausok pa sila ng insenso. Biglang tumaas ang presyon ng dugo ni Wang Tijun. Tapos tumingin siya sa mga kasamahan at sumigaw. Agad na ipaalam sa mga bombero at sa mga departamento ng pagsabog. Kanselahin ang lahat ng mga pahinga. Agad na pumunta sa istasyon ng pag-uri ng basura. Sa isang iglap, ang buong himpilan ng pulisya ay naging abala. Isang sasakyan ng pulisya pagkatapos ng isa pang ang umalis mula sa himpilan ng pulisya. Sa oras na ito, sa ilalim ng bundok ng basura sa istasyon ng pag-aalis ng basura, ako at si Chen Hu ay naglagay ng 3 natirang buto ng mansanas at taimtim na nagdasal. Nasa itaas ang bomba. Tinatanggap nito ang aming dasal. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pangangalit sa labi ng mga tao tulad ni Lao Liu. Isa sa kanila ay tumingin kay Lao Liu. Nagtataka na nagtanong, Tatay Liu, hindi naman siguro itong kamag-anak mo na naipit ang utak sa pinto noong bata pa. Siyempre, sa tingin ko, parehong hindi normal ang dalawang ito. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng tao na kumukuha ng ginto mula sa sementeryo. At ikaw, may mukha ka pang magsalita. Nakikita ko ng malinaw. Ikaw ang pinakamaraming kumain. Namatay na sa tamang panahon. Isang maagang pagkamatay. At isang tadhana na nagtatangi sa mga henyo. Tingnan natin kung ilang beses ka pa na kailangan mong gawin ito. Sa gitna ng pang-uyam ng iba, dumating na ang sasakyan ng Bureau of Public Security. Mabilis na umalis si Wang Tijun kasama ang kanyang mga tao. Ngunit ang ilang tao sa basurahan ay nagulat. Talagang mga tao ng Bureau of Public Security sila. Bakit parang may mga itim na bilog ang kanilang mga mata? Tahimik na nag-isip sila Liu ng ilang segundo. Mabilis siyang lumapit. At ang unang sinabi niya ay isang matinding pahayag. Ikaw na ba si Kapitan Wang? Pasensya na at pinahirapan kayo. Hindi ba kayo naabala sa pagdalo sa pandagala? Si Wang Tijun ay mahigpit na nakagat ang kanyang mga ngipin. Pagod na pagod siyang umiling. May mga itim na bilog sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at kay Chen Hu. Tinitigan niya kami ng matagal. Ngunit sa huli, huminga lamang siya ng malalim. Wala akong nasabi. Ako at si Chen Hu ay nagkaintindihan at tinakpan ang aming mga bibig. Tahimik na umalis kami sa daan. Dumating si Wang Tijun sa harap ng hukay kung saan naroon ang bomba. Sinipa niya ang 3 mga buto ng mansanas. Bago tumingin sa mga kasamahan at nag-utos. Lahat, isuot ang mga anti-explosion suit. Dapat maging maingat tayo. Una, hukayin ang lahat ng basura sa paligid. Hindi nagtagal, dumating na rin ang mga tao mula sa bomb squad at bombero. Nagsimula ang lahat na sama-samang hukayin ang basura. Ngunit hindi nagtagal. Napansin ng mga tauhan ng bomb squad na may kakaibang nangyayari. Ang mga miyembro ng pulisya ay hindi alam kung saan nakuha ang sako ng ahas. Hawak ang sako ng ahas. Isang kamay ang may pala. Alam mo, sila ang mga eksperto sa paghukay ng mga bagay. Ngayon, nalampasan pa sila ng mga tao ng seguridad. Sumigaw ang kapitan ng anti-explosion unit. Bakit kayo nakatunganga dyan? Hindi niyo ba nakikita na ganyan na sila? Bilisan niyo. Itaas niyo ang bilis. Huwag tayong mapag-iwanan nila. Marami ang lakas. Sa wakas, nang bahagyang umaga na. Nalinis na ang buong bundok ng basura. Tumingin sa ilalim ng malalim na hukay sa kalawangin na bomba. Si Wang Tijun ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas, natapos na ng ligtas. Pinunasan ng kamay at lumapit sa akin at kay Chen Hu. Na may kalmadong tono. Tara na, ang natitira ay trabaho ng demolition team. Sila ang bahala. May bonus na malaking halaga. Tayo ay aalis mula sa ating ahensya. Samantala, sa likod ng entablado ng programa, nakatulog si Niu Chuang at nagising. Parang gumuho ang mundo. Dapat ba talagang may bomba? Sa programa nila. Iniisip niya na bitawan na lang ang kasikatan. Pero nang makita niyang biglang tumaas ang datos, hindi niya magawang bitawan. Isa pa, wala rin naman siyang dahilan para paalisin ang tao sa programa ng walang dahilan. Sa ngayon, ang bombang ito ay wala pa ring tunay na may-ari. Kasama ito sa pag-ipon ng basura. Mas lalo siyang nahirapan. 2 araw, kita ay 20,000. Sa pag-ipon ng basura, kumita ng mahigit 1,000,000 sa isang araw. Lubos na taliwas ito sa orihinal na layunin ng programa. Talagang nalilito na ngayon si Niu Chuang. Samantala, bumalik tayo sa opisina. Pagkatapos ng proseso, hindi nagtagal, may pulis na nagdala ng 1,000,000 na gantimpala. At 2 tiket sa sasakyan. Sabi ay mula kay Wang Tijun. Bilang regalo ng pamilya. Talagang mabait si Kapitan Wang. Hindi lang siya nagbigay ng gantimpala, kundi naglabas pa ng sarili niyang pera para bilhan kami ng tiket. Saan ka pa makakahanap ng ganitong tao? Ay, talagang ayokong iwan si Kapitan Wang. Napangiwi si Chen Hu. Hinila niya ako palabas ng himpilan ng pulisya. Kuya, wala ka talagang pakiramdam, ano? Sa tingin ko, kung hindi pa tayo umalis, baka si Kapitan Wang tanggalin na ang puso natin. Pagkatapos, nagmadali silang dalawa papuntang silangang terminal ang bus ng lungsod. Pagkatapos ng pagsusuri ng tiket, sumakay kami sa isang bus. Habang dahan-dahang umuusad ang sasakyan. Tumingala ako at tumingin sa tanawin sa labas. Nagdahilan ako ng isang hikbi.
Chenhyu, gaano pa katagal bago tayo makarating? Titingnan ko kung makakatulog ako. Kinuha ni Chenhyu ang tiket mula sa bulsa. Tumingin siya sa impormasyon sa tiket. Ang oras ng biyahe mula Kindu hanggang Mu City ay 128 oras. Kuya, huwag ka nang mag-alala, matulog ka na lang. Maaga pa bago tayo bumaba ng bus. Mu City, 128 oras. Grabe, parang dinadala talaga tayo sa napakalayo. At ang tagal ng programa ay 15 araw lang. 1/4 ng oras natin ay nasa biyahe lang. Hindi ba masasayang lang ang kita ko nito? Huwag na huwag tayong pumunta sa syudad na ito. Kapag umalis na ang long-distance bus mula sa Kinshaw, kahit nasa disyerto, kailangan talagang bumaba. Sa oras na ito, sa loob ng Bureau of Public Security, nasa opisina si Wang Tijun na tumatawag. Kumusta, kaibigan, sigurado ka bang sumakay na ang 2 tao? Haha, ang galing. Sa pagkakataong ito, talagang nakatulong ka sa akin ng malaki. Pwede bang i-weld ang pinto ng sasakyan? Hindi, ayos lang yan. Balang araw, yayain kita sa pagkain. Masayang nakabitaw ng tawag si Wang Tijun. Nakapagpaalam na, sa wakas nakapagpaalam na. Sa Mukcheng, ilang araw na biyahe lang yan. Kahit na gusto ng dalawang iyon na bumalik. Sa palagay ko, matatapos na rin ang programa sa pagbalik-balik na ito. Si Wang Tijun ay may magandang plano sa isip. Biglang may kumatok sa pintuan ng opisina. Isang staff ang pumasok na may dalang mga dokumento. Kagawad Wang, may tawag lang mula sa itaas. Pinapakiusap na makipagtulungan ang Kindu Public Security Bureau. Sabi nila, ang mga bukirin sa labas ng Kindu ay inangkin ang tropa. 3 araw silang magsasagawa ng military exercise doon. Tayo ang maglilinis ng pinangyarihan ng labanan. Napasimangot si Wang Tijun. Bakit sila ang pinapapunta para maglinis ng pinangyarihan? Kaya tumingin siya sa staff na may pagtataka. Kami lang ba sa bureau? O pati ibang security bureau kailangan din pumunta? Tayo lang ang security bureau natin. Ayon sa utos mula sa itaas. Narinig nila na ang bureau ng seguridad natin ay eksperto sa paglilinis ng lugar ng labanan. Isang malakas na putok ang nagpabigla sa isip ni Wang Tijun. Kasabay nito, sa loob ng bus, sa matinding pagpilit namin ni Chenhyu, sa wakas ay nakababa kami sa bus. Sa mismong hangganan ng Kin. Nang umalis ang bus, nakahinga ako ng maluwag. Tumingin ako kay Chenhyu. Chenhyu, parang may mali sa driver na ito. Malamang ay isang inside man ng pulisya. Kung hindi, bakit niya tayo pinipigilang bumaba? Hindi na tayo makakapaglakbay sa malaking daan. Sige, magtipon na lang tayo ng basura. Tara, maglakbay tayo sa malawak na lupa. Baka makakita pa tayo ng magagandang bagay. Tumango si Chenhyu na walang pakialam. Sa totoo lang, saan man ako pumunta, basura rin ang kinokolekta. At saka, ayaw din niyang pumunta sa Mukeng. Pagkatapos, naglakad ang dalawa na may dalang sako papasok sa bukirin. Sa live stream, nakita ng lahat ang eksenang ito. At nagbigay sila ng kanilang mga komento. Talagang kakaiba ang dalawang to. Ano bang meron sa malawak na parang? Imposibleng makapulot ng basura sa lugar na iyon. Sinasabi ko nga, mas maganda pa rin sa construction site. Tingnan niyo si contestant #1. Libre siyang tumutulong sa construction site tuwing umaga. Sa gabi, sa kanya lahat ng kalakal. Kung ano-anong bakal at bote ng beer. Isang gabi, makakagawa na ng ilang sako ng balat ng ahas. Nakakakita ako, gusto ko na ring mangolekta ng basura. Tama na. Kumita na ang number 1, umabot na sa mahigit 10,000. Mga kuya, ako po ay bagong salta. Tatanungin ko lang, ito ba ang linya na nakakita ng bomba? Sino ang may contact number niya? Gusto ko sanang tanungin kung may galit siya sa tatay ko. Grabe, parang nababaliw na talaga. Pati mansana sa puntod, kukunin pa. Samantalang kami ni Chenhyu, nasa malawak na parang. Naglakad kami ng mahigit 2 oras. Talagang hindi na kaya ng katawan. Nagpahinga kami sa isang maliit na kakahuyan. Chenhyu, tingnan mo nga ang direksyon natin. Gaano pa ba kalayo bago tayo makalabas? Nang marinig ito, inilabas ni Chenhyu ang kanyang cellphone. Pero nang tingnan niya ang ruta sa navigation, napanganga siya sa gulat. Patay tayo diyan, bro. Kung alam ko lang, hindi na sana kita pinakinggan. Diretso sa daan, bundok na ang kasunod. Sa likod ay probinsya ng Sichuan. Hindi pwede, bumalik na lang tayo. At saka dito, bukod sa malawak na lupain, ay malawak na lupain lang. Walang kahit anong basura. Nakatitig ako sa navigation ng matagal. Talagang nagmadali ako. Ngunit hindi ako makakabalik. Walang kahit saan na pwedeng balikan, hindi sa Kin Capital. Kaya tinapik ko si Chenhyu sa balikat at sinabi, tuloy na tayo. Hindi ako naniniwala. Napakalawak ng lugar na ito. Paano namang walang kalat dito? Pagkasabi ko pa lang, biglang may umalingaw-ngaw na ugong mula sa langit. Tumingala ako. At nakita ko sa itaas ng ulo ko. Isang maliit na eroplano na kasing laki ng gulong ng kotse. May usok na itim sa puwit. Tumama ang ulo sa malaking puno sa itaas natin. Pagkatapos ay sumabog ito na may malakas na tunog at naglabas ng mga spark. Dumapo ang napakaraming piyesa ng metal mula sa itaas. Nahulog sa harap natin. Bro, parang nabuksan ang iyong bibig sa swerte. Nabigla rin ako. Nagmamadali akong humaplos sa ilong ko.
Nag-aalangan na nagsalita. Chen Hu, sa tingin mo ba ang bagay na ito ay basura? Sobrang nasira na ito. Wala namang masamang mangyayari kung kukunin natin ito, di ba? Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha ng dalawa ang lahat ng mga piyesa sa lupa. Nagsindi ng apoy. Matagumpay na nakakuha ng kalahating kilo ng tanso. Ngunit biglang sumigaw si Chen Hu, na may hawak na maliit, na bahagi ng eroplano na kinuha mula sa puno. Shit, bro. Tingnan mo kung ano to. Kinuha ko ang drone na ibinigay ni Chen Hu. At tumingin ako dito. Nakita kong may nakasulat na maliit na teksto sa itaas. Western Theater Command Reconnaissance Unit, Agila Drone. Lunok ako ng laway. Habang tinitingnan ko ang tambak ng sunog na basura sa lupa. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay kumalat sa puso ko. Kahit hindi namin ang nagpasabog sa drone na ito. Lahat ng piyesa nito, kami ang nagsunog. Maliban sa shell, lahat ng plastic na may nakatagong metal sa loob. Lahat ay sinunog namin ng maayos. Kapatid, huwag kang mag-alala. Kapag pumasok ka na, madalas akong bibisita sa'yo. Basta-basta nawasak ang mga kagamitan ng tropa. Parang 3 taon ang kaparusahan. Sa panahong iyon, bibisita ako sa'yo isang beses sa isang buwan. Nang marinig ni Chen Hu ang mga salitang ito, nabahala ako ng lubos. Agad kong kinuha ang cellphone ni Chen Hu. Tatawag ako ngayon sa Public Security Bureau ng Qingdu. Sabihin kong hindi ko sinasadya. Siguradong makakakuha ako ng mas maluwag na pagtrato. Ngunit pagkatapos kong tumawag, laging abala ang linya sa kabilang dulo. At sa oras na ito sa live stream, 8:08 iba't ibang uri ng mga bullet screen ang pumuno sa screen. Tapos na, tapos na. Kakaumpisa ko lang. Magtatapos na ba ito? Ayos lang, ayos lang. Papapasok na ang tao. Wala pang nakitang gulo. Sobrang weird, tapos na. Sandali, kayo ba ay tumatawag lahat para mag-report? Bakit hindi ako makapasok kahit ilang beses na akong tumatawag? Grabe, ang tatapang ninyo. Kaya pala mismong host hindi makatawag. Bigyan nyo naman ng konting pag-asa ang host. Backstage ng production team. Si Niu Chuang ay nakahandusay sa upuan ng direktor. Walang-wala na siya, parang nawalan na ng pag-asa. Bilang direktor ng programang ito. Sa pagkakataong ito, hindi siya makakaiwas sa responsibilidad. Sa pagkakataong ito, hindi siya makakaiwas sa responsibilidad. Kailangan talaga niyang makulong ng ilang panahon. Manhid niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa isang numero. Mahal, pakinggan mo ako sa susunod. Huwag kang magtanong ng kahit ano. Nagtago ako ng kaunting pera. Sasabihin ko sa iyo kung saan. Sa ilalim ng toilet. Sa gitnang bahagi ng sahig sa ilalim ng kama, buksan mo. Sa itaas ng kisame sa sala, sa gitna ng tubo. Sa loob ng aircon sa labas ng balcony. At sa tabi ng kama ng kapitbahay. Samantala, si Wang Tijun ay nagdala ng koponan at umalis na may kagamitan. Nakasakay sa sasakyan. 3 beses siyang huminga ng malalim. Sa wakas, naayos din niya ang sarili niya. Ayos na, ayos na. Ang pagkuha ng mga basura ay isang uri ng kakayahan. Isipin na lang na nakapagbigay siya ng kita sa opisina. Habang siya ay muling nag-aayos ng kanyang damdamin. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa niya. Kinuha niya ang cellphone at tumingin. Mensahe mula kay Chen Hu. May numero pa. Kapitan Wang, may numero pa. Pasensya na sa abala, may numero pa. Ganito kasi iyon. Isang drone, may nakuha kaming drone sa Warzone, may numero ito. Kapitan Wang, pasensya na sa abala, ito ay tungkol sa isang drone. 119.9 totoo. Chen Hu, pasensya na, gusto ko lang sanang itanong. 119.9 totoo. Kailangan ba ng ating Bureau of Public Security? Kailangan ba ng ating Bureau of Public Security? Ang Reconnaissance Department ng Battle Zone. May serial number pa sa itaas. Nanahimik si Wang Tijun ng ilang segundo. Nakangagat labi niyang binuksan ang live room. Isang sulyap lang. Nakita niya ang lokasyon ng live stream. Na siyang lugar ng labanan na inutusan silang linisin. Nagtaka ang mga sundalo ni Wang Tijun. Kakaalis lang ng mga sundalo namin mula sa base. At umakyat na ang dalawang ito sa mataas na lugar. Hindi ba dinala na sila sa Mexico City? Baka may traidor sa opisina. Kung hindi, bakit tuwing may misyon? Palaging nauna ang dalawang ito. Ang paghahanap ng mga piraso ay ganun din sa paghahanap ng mga kriminal. Pati ang paglilinis ng labanan ay kailangang agawin. Si Wang Tijun ay nagsimulang magduda ng malalim. Sa kabilang bahagi, sa ilalim ng mga puno sa daye. Si Chen Hu ay matapos magpadala ng mensahe at tumingin sa akin. Pinapalakas ang loob. Kuya, huwag ka na ring mag-alala. Hindi mo kayang tawagan si Kapitan Wang. Tinulungan din kitang magpadala ng mensahe. At nakita ko sa mga netizen sa live stream. Ilang araw na ang nakalipas, nag-ensayo ang tropa dito. Baka naiwan lang talaga ang drone. Walang magiging problema. Nang sabihin ko ito, kinuha ko ang cellphone ni Chen Hu. Nakakita ako ng isang netizen na may pangalang Ginoong Qin ng Gatekeeper. Nakakita ako ng isang netizen na may pangalang Ginoong Qin ng Gatekeeper. Ang drone na ito ay naiwan mula sa pagsasanay. Ang drone na ito ay naiwan mula sa pagsasanay at nagpadala ng maraming mensahe sa barrage.
Nagpadala ito ng maraming mensahe sa barrage. Nagpadala ito ng maraming mensahe sa barrage. Hindi lamang sinasabi na ang drone na ito ay naiwan mula sa pagsasanay. Ang drone na ito ay naiwan mula sa pagsasanay. Hindi lamang sinasabi na ito ay naiwan mula sa pagsasanay. Ang drone na ito ay naiwan mula sa pagsasanay. Sinasabi rin na ito ay mula sa battlefield ng pagsasanay sa rehiyon. 13 na rehiyon, Kindachang. Ang drone na ito ay naiwan mula sa pagsasanay, basta't hindi ito ibebenta ng lihim, ayos lang. 13 na rehiyon, Kindachang. Basta't hindi ito ibebenta ng lihim, ayos lang. Maaari pa itong ipalit sa Bureau of Public Security para sa gantimpala. Maaari pa itong ipalit sa Bureau of Public Security para sa gantimpala. Ang mas mataas ang halaga ng pag-recycle, mas maganda. 236 mas mataas ang halaga ng pag-recycle, mas mataas ang halaga isa, 53,247. 230 hindi pwedeng si Ginoong Qin, mas marami ang gantimpala king Ginoo. Ginoong Qin, makakakuha pa ng kapalit mula sa himpilan ng pulisya. 243, 247, mas marami ang gantimpala, ang avatar ng netizen na ito. Ang avatar ng netizen na ito ay eksaktong mula sa basurahan sa harap ng himpilan ng pulisya. Hindi ba't ito si Ginoong Qin, ang gwardiya ng himpilan ng pulisya? Ang sinasabi niya ay tiyak na magiging epektibo. Nakagaan ng loob. Kasabay nito, may lumitaw na matapang na ideya sa isip ko. Tumingala ako kay Chen Hu. Nagsalita ako ng may tuwa. Chen Hu, may trabaho na tayo. Pagkatapos, dinala ko si Chen Hu papunta sa kalaliman ng kagubatan. Habang naglalakad, pareho kaming gumagamit ng kalaykay sa lupa. Sinubukan kong makahanap ng iba pang bagay. Ngunit lumipas na ang mahigit 1 oras. Walang kahit pirasong plastik na nakuha. Ngunit may mga nakuhang bagay pa rin. Lahat ng lupa na niyakap naming dalawa. Sa susunod na ulan, malamang ay maaari ng taniman. Mas hindi ko maunawaan ay, walang kahit anong pahiwatig na ibinigay ng sistema. Baka sira na ito. Medyo na-discourage ako at itinaga ang pang-ukit sa lupa. Pero hindi ko inasahan. Nabiglang, nangyari ang isang malakas na tunog. Nang marinig ito, lumingon si Chen Hu. At nakita ang pang-ukit na deform. Agad siyang napatigil. Tapos tumingin siya sa akin ng malalim. Kuya, magsabi ka nga ng totoo. May tinatago ka bang bagay sa katawan mo? Parang kang detektor ah. Pagkasabi niya nun, lumuhod siya. Kinuha niya ang maliit na pala at nagsimulang maghukay. Lumuhod din ako para tignan. May nakuha akong bilog na bagay mula sa lupa. Hindi nakapagpigil si Chen Hu na sumigaw. Ito ay granada. Nagsaliva rin ako. Wala akong ideya na may isang buo pang granada. Pero paano ito nailibing dito? Ito ay isang malaking bukirin. Kahit sino na dumadaan ay makakapasok dito. Paano kung may mga masasamang tao na makuha ito? E di malaking abala na iyon. Ipinapasok ko ang mga bagay sa bag na gawa sa balat ng ahas. Tumingin ako kay Chen Hu. Bilisan mo, maghukay ka pa. Sinubukan ko kanina. Mukhang may natitira pa sa ilalim. Pagkasabi nito, humiga siya sa lupa. Maingat na naghukay sa butas ng lupa. Si Chen Hu ay natututo rin mula sa iba. Tama lang nakalahating oras. Nakakita kami ng ilang dosenang granada. At lahat ay nasa mabuting kondisyon. Anumang oras ay pwede nang pasabugin. 157 bumalik sa live stream 157. Nagtaka ang lahat 107. Sana hindi ito props ha. Imposible na props ito. May nagsabi na nagkaroon ng pagsasanay dito sa bukirin. Siguradong totoong bagay ito. Diyos ko, kaya totoo ang lahat ng ito. Pinasabog ni Chen Hu si Yanji para makita natin. Hindi pa ako nakakakita ng granada eh. 25 nandito na ang host, nag-umpisa na ang live stream, ang mga manonood sa live room ay sobrang excited. 26 nandito na ang host, nag-join na sa live stream, ang mga manonood sa live room ay sobrang excited. 26 nandito na ang host, nag-join na sa live stream, 366,666 ito kasi ang unang pagkakataon na makakapanood ng live online. 0.5. Pagsubok sa politika. 23 nandito na ang host, nag-join na sa live stream, maglilinis tayo ng battlefield. 05. Pagsubok sa politika. 23 nandito na ang host, nag-join na sa live stream, sunod-sunod na dumadami ang mga tao sa live room. 0.5. Pagsubok sa politika. May 70 likes na agad, sunod-sunod na dumadami ang mga tao sa live room. May 70010 na mga tao online sa loob ng maikling panahon. May 70,020 na mga tao sa live room. Direktang bilang ng mga tao umabot na sa 70, kaya't nalampasan na ang nakakatakot na 500,000. Talagang nag-alala si Wang Tijun. Dahil personal na tumawag ang lider ng digmaan upang magtanong. Ano ba talaga ang nangyayari? Sinasabi na kayo ang ipinadala upang linisin ang lugar ng labanan. Bakit ngayon ay 2 nangangalakal ng basura ang naglilinis? At live pa sa internet. Hindi na alam ni Wang Tijun kung paano ipaliwanag. Patuloy na pinipilit ang driver na magmadali. Kasabay nito,
Sa isang malaking basurahan sa labas ng kin, napansin ng ibang kalahok na ang mga tagahanga sa kanilang livestream ay biglang nawawala. Naghanap sila at natuklasan na ang kanilang mga tagahanga ay lumipat sa livestream 3. Nakita ito agad na hindi na makaupo ang ibang mga kalahok. Pagsasama ng basura laban sa pagsasama ng granada. Paano ka mananalo sa ganito? Isang kalahok ang kumagat sa kanyang ngipin at sumigaw. Alam ko rin ang malaking bukirin na iyon. Nasa malapit lang sa aming nayon. Wala na talagang pag-asa na manalo ng kampyonato. Basta makakuha ng isang bala, makakakuha ka ng 50 sentimos. Mas mainam pa ito kaysa mag-aksaya ng oras dito. May gusto bang sumama sa akin? Isang tawag lang, lahat sumagot. Agad na nagtaas ng kamay ang ibang mga kalahok. Wala pang 1 minuto. Walang natirang kalahok sa loob ng tambakan. At hindi lang iyon. Nagmadali ang lahat para makahabol sa oras. Inilabas ang kita ng mga nakaraang araw. Nag-crowdsource ng isang traktora. Umugong ito patungo sa labas ng bayan. Ang mga mangangalakal na nag-aalaga ng basura. Akala nila ay nakahanap ng mas magandang lugar. Abala silang nagdadala ng mga kagamitan at sumunod sa traktora. Sama-samang umalis ng bayan. Nakita ng mga tao sa daan ang ganitong eksena. Kahit sino, maging mga profesional na nangangalap ng basura o mga namamalimos. Isa man o isa, lahat ay sumali sa grupo. Sa kabilang bahagi, sa likod ng programa, naghahanda si Niu Chuang ng kanyang mga gamit. Naghahanda ng pumunta sa istasyon ng pulisya para humingi ng mas maluwag na pagtrato. Biglang may marahas na bumukas sa pinto ng opisina. Direktor, lumabas ka na. May malaking nangyari. Sabi sa online, ang malawak na lugar kung saan nakuha ni Linyan ang drone ay lugar ng ehersisyo. Nakahanda na talagang linisin ang lugar ng labanan. Ngayon, lahat ng mga kalahok ay nagmamadaling pumunta sa malawak na lugar. Sinasabing pumunta rin ang mga tao mula sa Bureau of Public Security. At naubos pa ang mga rake sa supermarket. Nang marinig ito ni Niu Chuang, bigla siyang napatigil. Nandyan na ang mga tao ng Bureau of Public Security. Kung ganon, hindi ito may tuturing na labag sa batas gyut. Ibig sabihin, wala na silang problema. Pero ano na ang nangyari sa mga kalahok? Si Niu Chuang ay abala na tumatakbo kasama ang mga tauhan. At nakita ang live screen sa likod ng entablado. Maliban sa ilang kalahok na patuloy na nangangalap ng basura sa site. Ang ibang mga kalahok ay nakaupo lahat sa isang traktora. Mas nakakagulat pa. May mahaba at malaking grupo ng mahigit 100 tao na sumusunod sa likod. May matatanda at may bata. May lalaki at may babae. Lahat sila ay mukhang propesyonal. May bitbit na sako ng saging sa baywang. Kaliwang kamay ay pala, kanang kamay ay kalaykay. Sinasalubong ang mga panga habang tumatakbo sa likod ng traktora. Hindi alam ng baka kung dapat bang umiyak o tumawa. Ang magandang balita ay hindi ako inutil. Ang masamang balita ay naubos ang programa. At naubos din ang aking pondo. Sa oras na ito sa malawak na bukirin. Dumating na ang dilim ng gabi. Ako at si Chen Hu ay may dalang kalahating sako ng granada. Naglilibot pa rin sa parang. Bigla akong nakakita ng pulang liwanag na kumikislap sa harap. Hindi ko pa natapos ang kasiyahan. Narinig ko lang ang isang tunog na kada. Si Chen Hu ay mabilis na nakatapak dito. Agad akong sumigaw. Chen Hu, huwag kang gumalaw. Nang marinig ito, biglang huminto si Chen Hu. Agad akong lumapit. Na maingat na tiningnan ang mga pahiwatig na ibinigay ng sistema. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat ay nahukay. Maaaring makuha ang gantimpalang hindi bababa sa 1,000 yuan. Agad akong pinawisan ng malamig. Bagaman hindi ko alam kung ano ito. Ngunit mula nang na-activate ang sistema, wala ni isa sa mga ibinigay na pahiwatig ang normal. Hindi ito piraso-piraso kundi mga bagay na madaling magliyab at sumabog. Mukhang hindi ito magiging eksepsyon. Nataranta na si Chen Hu sa ginawa ko. Bro, anong nangyayari? Hindi naman siguro ito landmine. May oras pa ba akong tumakbo? Pinisil ko ang aking labi. Tumingala ng may awa kay Chen Hu. Wala nang oras para tumakbo. Ano nga ba? Mayroon ka bang huling mensahe? Nang marinig ito ni Chen Hu, agad na nanginig ang kanyang mga binti. Nag-alinlangan ng sandali. Ibigay mo sa akin ang kamera. Nagsimula akong umiyak sa labis na pagkadismaya. Mula pagkabata, sinasabi na ng nanay ko na malas ako. Hindi ko man lang makuha ang mainit na pagkain sa handaan. Kapatid, pwede bang mag-order ng takeout dito? Pwede mo ba akong bigyan ng 2 kilo ng paa ng baboy? Nagtrabaho tayo ng kalahating araw ngayon. Wala pa akong kinakain na hapunan. Humakbang ako pabalik. Pinaabot ni Chen Hu ang kanyang kamay. Tahimik na nagbigay ng kaaliwan. Ayos lang. Huwag ka munang umiyak. May isang bato dyan. Subukan kong ilipat ito. Ito ay isang lugar ng pagsasanay. Baka ito ay peke. Habang nagsasalita ako, biglang tumunog ang telepono sa bulsa ni Chen Hu. Lumapit ako at kinuha ang cellphone para tingnan. Nagulat ako, si Wang Tijun pala ang tumatawag. Silent mode, Lin Yansheng, and call. Ngayon sasabihin ko sa iyo, putulin mo ang tawag. Sabihin kay Chen Hu na huwag gumalaw kahit kaunti. Ang mina sa ilalim ng kanyang paa ay hindi pang ensayo. Tumawag na ako para magtanong. Walang ginamit na mga mina sa pagsasanay na ito.
Malamang naiwan pa ito mula sa matagal ng panahon. Tahimik, huwag kayong gagalaw. Tahimik, huwag kayong gagalaw. Tahimik, nandito lang kami malapit. Tahimik, malapit na kaming dumating. Si Wang Tijun ay parang machine gun. Isang mahabang pahayag ang sinabi niya at agad na pinutol ang tawag. Ngunit naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Inutusan akong bantayan si Chen Hu at huwag gumalaw. Nais ko sanang ipaalam kay Chen Hu nang biglang. Nagsalita si Chen Hu. Ate, sumasakit ang tiyan ko. Hindi ko na kayang pigilin. Kasabay nito, dulo ng malaking bukirin. 10 sasakyan ng pulis ang nakaparada sa tabi ng daan. Si Wang Tijun ay mabilis na bumaba sa sasakyan. Nakatayo sa harap ng lahat at nagsabi. Lahat ay narito. Ay aanunsyo ko ang misyon. Magsisimula ang koponan sa malawakang paghahanap. Ang pangunahing layunin ay hanapin ang mga natapong bala sa bukirin. Ikalawang grupo, magmaneho kayo ng sasakyan. Ang target ay ilang malalaking sirang armas. At saka, pinakamahalaga, bantayan ninyo lagi ang sitwasyon sa live stream ni Linyan. Habang yung 2 tao ay napasabog ng mina. Kailangan nating linisin ang buong battlefield sa pinakamabilis na oras. Tapusin ang paglilinis ng buong lugar. Naiintindihan ba, sinabi na ng command center. Ang mga minang ginamit sa pagkakataong ito ay may mga laso. Walang anumang kapangyarihan. Sige, lahat ay agad na kumilos. Lahat ay sabay-sabay na tumango. Agad silang sumugod sa malaking bukirin bilang mga grupo. Tumingin sa mga taong umaalis. Si Wang Tijun ay kontento at tumango. Muling kinuha ang kanyang cellphone. Linyan, pasensya na talaga. Nakastock ang sasakyan namin sa kanal sa tabi ng daan. Huwag kayong mag-alala. Tinawagan na namin ang repair team. Darating sila sa loob ng 3 oras. Kaya natin to. Huwag sumuko, huwag mawala ng pag-asa. Bigla, umabot na sa higit 1:00 ng gabi. Halos nasa hangganan na si Chen Hu sa pagputok. Ngunit wala pa ring anino si Wang Tijun. Naisip ko, kinuha ko ang cellphone ni Chen Hu at binuksan ang live stream. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Nang makita ko, halos magliyab ang aking ulo sa galit. Diyos ko, Yanze, sa wakas nakita mo na ang mga bullet screen. Iniloko kayo ni Kapitan Wang. Nakalibot na siya sa malaking bahagi ng lugar. Sadyang iniiwasan ang inyong lugar. Tila hindi naman landmine ang naririyan sa ilalim ng mga paa ninyo. Nalinlang kayo. Huwag niyong sisihin si Kapitan Wang. Mukhang malapit na rin ang grupo ng mga nangangalap ng basura. Sobrang taas ng kompetisyon sa bansa. Bilisan ninyo ang paghukay ng mga landmine. At pagkatapos ay mangolekta ng mga basura. Kung maghihintay pa tayo, malamig na ang bulaklak na dilaw. Nagpadala ako sa Amerika, nakatanggap ako ng balita, kung maghihintay pa tayo, malamig na ang bulaklak na dilaw. Kung maghihintay pa tayo, malamig na ang bulaklak na dilaw. Nang makita ko ang mga salitang ito, agad akong lumuhod, at hinukay ang lupa sa tabi ng paa ni Chen Hu. Tumingin sa loob ng kalawangin na mina, medyo nalilito ako. Mukhang napakatotoo ng bagay na ito. Hindi mukhang peke. Habang nag-aalinlangan ako, nagsalita si Chen Hu. Bilis na, kuya. Kung hindi, bago pa sumabog ang mina, ako na ang mauna. Talagang hindi ko na kayang pigilin ito. Sige na. Bibilang ako ng 321, tapos tumakbo ka. Sabi mo ilayo mo ako. Magsisimula na akong bilangin para kay Chen Hu. Sa pagtatapos ng bilang na 321, biglang tumakbo si Chen Hu na parang may hangin. Parang may anino siyang kasama habang tumatakbo. Isang kamay ay nakatakip sa puwit. Bigla siyang nawala sa likod ng isang puno. At sa mismong sandaling iyon, biglang nagliyab ang mina sa lupa. Nang makita ko iyon, agad akong dumapa sa lupa. Hinawakan ko ang ulo ko gamit ang 2 kamay. Narinig ko ang isang malakas na pagsabog. Pagkatapos ay tumingin ako pataas. Nakita ko ang isang makulay na paputok sa langit. Biglang naguluhan. Sino ba namang naglagay ng mga paputok na parang landmine? Pero mukhang pareho lang din naman. Kung hindi sana nagmarka ang sistema ng 1,000. Hindi naman siya henyo. Ang host ay nagmamalupit, patay na ako. Pati ang mga tao sa live stream ay natatawa. Patay na ako, hindi na ito matutuloy. Ang host, ang galing, pati ang mga tao sa live stream ay natatawa. Haha, hindi ko akalain na makukulong si Chen Hu ng 3 oras. Ito ay isang espesyal na pyrotechnic na kagamitan. Ngunit sino ba talaga ang gumawa nito? Talagang nakakatakot. Naalala ko na ang uri ng paputok na ito ay ginawa ng isang kilalang pabrika ng paputok noong mga nakaraang taon. Hindi nagtagal matapos ilabas, ito ay ganap na itinigil at inalis sa merkado. Dahil sa sobrang mataas na antas ng pagkakareplika. Sobrang totoo ng itsura. Sa malapit, si Wang Tijun na naglilinis ng battlefield habang may dalang sako. Nakita rin ang paputok na iyon. Agad siyang tumakbo kasama ang mga kasamahan. Linyan, anong nangyari? Hindi ba sinabi ko na huwag kayong gumalaw? Bakit nagpaputok kayo? Tiningnan ko si Wang Tijun. Nakatutok ang tingin sa likod niya. Sa sako sa kamay ng kasama. Puno ito ng mga kalat ko. Pinagingitian ko ang aking mga ngipin. Hinila ko ang kalahating sako ng granada sa likod ko. Agad akong nag-extend ng kamay.
Patuloy na pinagsasama ang mga galaw na pamilyar sa lahat. Nanginig ang labi ni Wang Tijun. Alam ko rin na hindi maganda ang ginawa ko sa laban na ito ngayon. Agad akong nag-utos sa mga kasama ko sa tabi. Ibigay ang 1-0,000 na premyo ayon sa sistema ng gantimpala ng rehiyon. Ang mga tagapagpatupad ng batas ay nakatingin sa akin habang nagbibilang ng pera. Sobrang komplikado ng kanilang nararamdaman. Anong klaseng kabaliwan ito? Araw-araw, tumatanggap sila ng 1-0,000 na premyo sa kanilang opisina. Para bang nagbabayad ng sahod. Nakatali pa rin ang buhol. Sa gitna ng malungkot na mga mata ng lahat, lumingon ako at iniabot ang pera kay Chen Hu. Pagkatapos ay tumingin ako kay Wang Tijun at ngumiti. Kapitan Wang, salamat sa inyong lahat. Aalis na muna kami. Hindi ko pa natatapos sabihin ang alis. Napako ako sa kinatatayuan ko. Tinitigan ko ng matindi ang isang hukay hindi kalayuan. Matagal na kaming magkasama ni Chen Hu sa trabaho. Kaya sobrang magkasundo kami. Hindi ko na kailangang magsabi pa. Kinuha niya agad ang pala at mabilis na tumakbo papunta sa hukay. Sumunod agad ako. At sabay kaming nagsimulang maghukay ng buong lakas. Bago pa makareact si Wang Tijun, may isang maitim na ulo ng bomba ang lumitaw mula sa matarik na dalisdis. Kami ni Chen Hu ay excited na sumigaw. Oy, ang laki ng bombang ito. Hindi ba ito abot ng 1-0,000? Hoy, Kapitan Wang. Dali, tingnan mo ito. Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng 1-0,000 ba? Habang nag-uusap tayo, dumating na ang ibang kalahok, at ang mga scavenger team sa malaking bukirin. Ganap na nagulo ang buong lugar. Tumingin si Wang Tijun sa biglang sumulpot na tao. Nakatayo siya sa bomba. Totally na naguguluhan. Hindi niya talaga maintindihan kung saan nanggaling ang napakaraming tao. Sino kaya sa mga espiya ang nag-leak ng impormasyon? Sasabihin ko, medyo natatakot ako. Ngunit sabay-sabay, umabot na sa rurok ang aking pagkamausisa. At ngayon, narito na ang mga bagay sa harap ko. Matigas kong kinagat ang aking panga. Hinawakan ng mahigpit ang reke at pala sa aking kamay. Inihanda ni Chen Hu ang bag na gawa sa balat ng ahas. Malaking trabaho ito. Pagkasabi ko, isinama ko si Chen Hu. At walang lingon-lingon, mabilis kaming naglakad papunta sa maliit na bundok sa malayo. Dalawa kaming pawis na nagsimulang maghukay sa paanan ng bundok. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Hindi nila alam kung dapat ba silang sumunod at maghukay din sa bundok. Hindi nga. Ano bang ginagawa ng dalawang to? Pinapagawa nilang linisin ang labanan. Bakit sila pupunta sa bundok ng iba? Pero si Linyan ay pumunta na. Baka may mahahalagang bagay doon. Dapat ba tayong pumunta at maghukay din? Imposible, ang bahay ko ay nasa kalapit na yon. Walang anuman sa bundok na iyon. Mahirap pang ang buhayin ang isang puno. Tingin ko, sapat na ang kinita niya. Nang uuto lang siya, nagtipon-tipon ang mga tao at nagbulungan. Nakita nilang abala kami sa paghukay. Matagal na kaming walang nahuhukay. Naging kampante sila. Isa-isa silang yumuko. Muling nagsimula sa paghahanap sa malawak na lupa. Ako at si Chen Hu ay patuloy na nagtatrabaho ng masigasig. Matapos ang ilang sandali, medyo nawawala ng pag-asa si Chen Hu. Bro, hanggang kailan ba tayo maghukay dito? Malaki ang bundok na ito. Sa dalawang maliit na palalang natin, mukhang aabot tayo ng walang hanggan. Ngunit biglang huminto si Chen Hu sa gitna ng kanyang sinasabi. Pagkatapos ay lumaki ang kanyang mga mata, na may mukha ng pagkabigla, nagbigay ng malalakas na tunog. Ako. Agad akong lumapit at pinigilan si Chen Hu na natatakot. Tumingin ako sa paligid, at napansin kong ang grupo ng mga nagtitipon ng basura ay umalis na. Nakahinga ako ng maluwag. Murmur ko, isri. Huwag kang maingay, tulungan mo akong humawak. Ilalabas ko ang mga bagay. Tama, takpan mo ang lens. Kung hindi, darating na ang mga hayop na iyon. Baka, sa gabi, maari nang ibigay ang bundok na ito sa iba. Sa wakas ay nakabawi si Chen Hu. Agad siyang tumango. Inabot ang kamay at hinila. Ang gulat sa kanyang mukha ay naging labis na saya. Nagpasya na ako. Mula ngayon, susunod na ako sa iyo. Kahit na hindi ka mananalo sa pagkakataong ito, ayos lang. Sa hinaharap, magtatayo tayo ng kumpanyang nangungolekta ng basura. Siguradong yayaman tayo. Wala akong oras para pansinin si Chen Hu. Sinikap kong kunin mula sa hukay. Isang maliit na bronze na ding na nakalitaw ang isang sulok. Isang nakalitaw na bronze na ding. Nakita ko ang buo nitong anyo. Agad na tinakpan ni Chen Hu ang kanyang bibig. Takot na hindi ko mapigilan ang sumigaw. Hindi ko rin maikubli ang kasabikan. Tumingin sa bagay sa harapan ko ng matagal. Bago ako dahan-dahang nakabalik sa katinuan. Kumuha ng cellphone mula sa bulsa ni Chen Hu at tinawagan si Wang Tijun. Haha. Hindi ba nakakaabala si Kapitan Wang sa trabaho mo? Ganito ang nangyari. Hindi ba't umalis na ako sa paglilinis ng labanan? Nais ko sanang bumalik, pero nakita kong walang daan sa bundok na ito. Kaya naisip kong tulungan ang mga taga-baryo. Pero hindi ko akalain na makakakita ako ng tanso na banga. Sabi mo, nakakainis, di ba? Hahaha. Hoy, Kapitan Wang. Bakit hindi ka nagsasalita? Sa kabilang dulo ng telepono.
Tahimik na pinutol ni Wang Tijun ang tawag. Hindi nagtagal, nagmadali siyang dumating kasama ang mga tao. Nang makita ang maliit na tanso na banga sa tabi ko at ni Chen Hu, nagtaka siya ng ilang sandali. Humigop ng malalim na hininga. Lumapit sa akin at hinaplos ako. Linyan ah. Sobrang sayang naman na nag-aalaga ka ng basura. Tingnan mo, baka may pagkakataon. Dalhin mo ang maliit mong pala at maghukay sa ancestral grave ko. Baka sakaling makagawa ka ng milagro. Saka kailangan kitang pasalamatan ng mabuti. Si Chen Hu sa tabi ay nakatingin kay Wang Tijun. Hehe, nakangiting tanga. Kapitan Wang, huwag mo nang hawakan. Kasi kapag natagpuan ang bomba, nakahawak na ako kay Yanjen ng buong buo. Talagang walang detektor. Tulungan mo kaming makipag-ugnayan. Tingnan mo kung gaano kalaki ang premyo ngayon. Alam din ni Wang Tijun na mahalaga ang pagtuklas ng mga relikya. Agad na tumawag sa Bureau of Cultural Relics. Mahigit 1 oras ang lumipas. Mabilis na dumating ang mga tauhan ng Bureau of Cultural Relics. Ilang tao, walang salitang sinabi. Kinuha ang iba't ibang propesyonal na kagamitan at nagsimulang mag-imbestiga. Tumayo ang namumuno sa Bureau of Cultural Relics na si Wang Jingxi at nagsabi, "Bata, napakalaking nagawa ninyo. Ang bronzeng ding na ito ay dapat mula sa panahon ng digmaang estado. Hindi matutumbasan ang halaga. Iulat ko na sa inyo ang aplikasyon para sa bonus. Kahit papaano, aabot ito sa 100,000. Nang marinig ang numerong ito, ako at si Chen Hu ay labis na natutuwa. Mas mahalaga pa, nalaman ko na pagkatapos mahukay ang tanso na dingding, ang buong burol ay patuloy na nagniningning ng pulang liwanag. Parang walang pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig na ang kayamanan na nakatago sa bundok ay tiyak na hindi lamang ang tanso na dingding. Habang abala ang iba sa paglipat ng tanso na dingding, dala ko ang pala papunta sa likod ng bundok. Nang makita ito, nagulat ang lahat. Ang mga tauhan ng ahensya ng mga relikya ay nagsalita. Hindi kaya nabaliw na ang taong ito. Isa ng milagro na may nahukay na isa. Bakit hinuhukay na naman? Hindi nga, ito ay isang artepakto. Hindi naman ito ligaw na gulay. Pero si Wang Tijun ay tila nag-iisip. Tumingin siya kay Wang Jingxi, ang namumuno. Maingat siyang nagsalita. Baka may lumang libingan sa ilalim nito. Impossible. Ang mga tauhan natin sa pagsisiyasat. Nasuri na ang buong burol. Walang anumang reaksyon sa loob. Imposibleng may libingan dito. Talagang kumpiyansa si Wang Jingxi sa sinabi niya. Noong dumating pa lang kami rito, sinunod nila ang nakagawian at sinuri ang paligid. Walang anumang natagpuan. Pagkatapos, umalis ang mga tao mula sa ahensya ng mga antigong bagay na may dala. Ngunit hindi nagmadali si Wang Tijun na umalis. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Mayroon siyang malabong pakiramdam na hindi pa tapos. Ngunit hindi niya inaasahan na sa mga sumunod na sandali. Walang kahit anong ingay. Naramdaman ni Wang Tijun na parang nagkamali siya sa kanyang kalkulasyon. Habang tinatawag ang mga tao at nagbabalak na umalis, narinig niya ang isang sigaw mula kay Chen Hu. Agad siyang nagdala ng mga tao at nagmadaling sumugod. Nakita niyang tumalo na ako sa hukay. At may dala akong isang kahon na kahoy mula roon. At may mga nakasabit na iba't ibang hiyas sa ibabaw nito. Tiyak na ito ay isang magandang bagay. Talagang napabilib si Wang Tijun. Sinabi na ng Bureau ng mga relikya na walang laman dito. Pero nagawa pa ring makahanap ng mga bagay. Sa totoo lang, kahit ayaw mo, mapapabilib ka talaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Muli siyang tumawag sa Bureau ng mga relikya. Hindi nagtagal, bumalik ang sasakyan ng Bureau ng mga relikya. Umiti si Wang Tijun at sinalubong sila. Hindi pa nabubuksan ang kahon. May kaunting gantimpala rin naman ang aming himpilan ng pulis. Sa kabutihang palad, na ipaalam ko sa inyo ng 2 beses. Hindi ka naman ganun kakuripot, di ba? Si Direktor Wang Jingxi ay mukhang nalilito pa rin hanggang ngayon. Wala silang natuklasan. Paano magkakaroon ng bagay? Abala siyang lumapit at maingat na sinuri ang kahon. Ayos ah. Gawa pala ito sa gintong sandalwood. May nakalagay pang mga hiyas at imperial jade sa ibabaw. Mahalaga na ang panlabas nito. Ano kaya ang laman sa loob? Matapos suriin ng ilan, maingat nilang binuksan ang kahon. At nakita nilang may ilang aklat sa loob na maayos pa ang kondisyon. Agad na nagniningning ang mga mata ng mga tao mula sa Bureau of Cultural Relics. Ito ang tunay na walang halaga na kayamanan. Ang lahat ay labis na nasasabi. Hanggang sa matagal na panahon, dahan-dahan silang humupa. Tumingin si Wang Jingxi sa akin ng may komplikadong ekspresyon. Bata, naghahanap kami ng tao sa Bureau of Cultural Relics. Kung nais mo, hindi na kailangan ng pagpili. Mabilis na makakapasok sa trabaho. Sinasabi ni Wang Jingxi ito ng taos puso. Talagang pinahahalagahan niya ang talento. Mas maaasahan pa ito kaysa sa mga kagamitan ng kanilang ahensya sa mga sinaunang bagay. Ngunit umiling ako. Sige na, sige na. Hindi ako bagay sa trabaho. Magandang bagay ang mangolekta ng basura. Tingnan mo na lang kung magkano ang gantimpala ng kahon na ito. Abala pa ako sa paghukay ng bundok. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Wang Jingxi. Medyo nahihiya siyang nagsalita. Mahal na kasama. Hindi namin nais na agawin ito sa iyo. Ito ay ayon sa regulasyon. May natuklasan na 2 antigong bagay. Kailangan nating isara ang lugar.
at muling magsagawa ng inspeksyon at pagsisiyasat. Nang marinig ko iyon, bigla akong natulala. Akala ko makakagawa ako ng malaking bagay. Bakit biglang hindi na pwedeng maghukay? Pero nang makita ko ang mukhang nag-aalalang si Wang Jingxi, napilitan din akong tumango. Kung hindi man, hihintayin ko na lang matapos sila bago ako maghukay. Pagkatapos, sinimulan ni Wang Jingxi na mag-organisa ulit ng mga tao para mag-survey. Ako naman ay humanap ng malaking puno at naupo para magpahinga. Tahimik kong pinagmamasdan ang pulang liwanag sa bundok. Napabuntong hininga si Chen Hu. Tahimik siyang tumayo sa tabi ko. Matagal bago siya nagsalita. Huwag kang mag-alala. Dapat ay sapat na ang premyo natin para manalo. Hindi, patuloy tayong maglilinis ng labanan. Kahit gaano kaliit ang lamok, karne pa rin yan. Ngunit hindi ko sinagot ang sinabi ni Chen Hu. Bagkus, dahan-dahan akong tumayo. Tumingin sa maliit na bundok sa malapit. Nagsimula nang maging kakaiba ang aking ekspresyon. Dahil napansin ko, ang pulang liwanag sa maliit na burol ay gumagalaw sa bilis na nakikita ng mata. Hindi nagtagal. Dumating ito sa ilalim ng punong kahoy kung saan kami naroroon. Grabe. Ganito ba kalupit ang sistema? Yung mga artifact na nakabaon kaya pa palang gumalaw. O baka naman may buhay na nilalang sa ilalim. Hindi kaya isang banal na hayop ito. Habang iniisip ko ito, agad kong tinawag si Chen Hu. Chen Hu, bilis, kunin ang gamit. Pagkasabi ko nito, kinuha ko ang pala at itinapat sa ugat ng malaking puno sa paanan ko. Ang pala ay pumasok sa lupa. Nang marinig ito ni Chen Hu, tumagal lamang siya ng 1 segundo sa reaksyon. At agad na kinuha ang pala at nagsimula. Ang mga tao na nag-uutos kay Wang Jingxi na maghanap ay lumingon. At nakita nila ako at si Chen Hu, na masigasig na nagtatrabaho sa malaking puno. Sa oras na iyon, lahat ay nagulat. Ano ang balak gawin nito? Baka naman maghukay ng tunel papunta sa bundok para maghanap ng mga antigong bagay. Pero kahit papaano, may kasama naman siya. Sino bang gagawa ng ganito ng hayagan? Si Wang Tijun lang ang nakahawak sa kanyang mga braso. Huwag nang sabihin kung gaano siya kasaya. Dati, ganyan ang ginawa ng kanilang kapulisan. Ngayon, sigurado na siya. Imposible na may mga relikya sa ilalim ng bundok. Siguradong nasa ilalim ng puno ang mga relikya. Ito ay karanasan na nakuha niya sa pamamagitan ng dugo at luha. Kaya tumingin siya kay Wang Jingxi at ngumiti. Direktor Wang. Tao nga. Minsan, kailangan talagang tanggapin ang kapalaran. Kung ayaw mong mapahiya, kaya't bilisan mong dalhin ang tao sa ilalim ng malaking puno para tumulong sa paghukay. Baka may bahagi ka pa sa tagumpay. Hanggang dito na lang. Isipin mo na lang. Sabi ni Wang Tijun. Nakaakbay sa kanyang mga kamay. Nakangiti na tila may malalim na kahulugan, umabot siya sa ilalim ng puno. Si Zhong An ay tumingin pababa at nagsabi. Zhong Ling yan. Ayos lang. Mukhang may karanasan kayo sa paghukay. Sa loob ng ilang sandali, nakahukay kayo ng ganitong kalalim na butas. Humihingal akong kumaway kay Wang Tijun. Para bang nakipagbati na. Pagkatapos ay nagpatuloy akong humukay. Sa ilalim ng malaking puno, ang mga ugat ay magulong nagkakagulo. Hindi naman mabilis ang paghukay. Pero, buti na lang, nang lumipat ang pulang liwanag ng system prompt dito. At hindi na ito gumalaw, ibig sabihin siguradong mailaman sa ilalim. Grabe, ang streamer ay matindi. Bakit may bagong public announcement na naman? Ang dami ng pangalan, ang streamer ay matindi, nagsimula ng maghukay. Sa live stream, lahat ng tao ay tulala na. Ang streamer ay nag-imbento. Grabe. Naguhukay pa rin. Sa totoo lang, kung may magsasabi sa akin. Naniniwala akong makakakuha si Linya ng isang gourd na bata mula sa ilalim. Grabe. Talagang namangha ako. Baka may gintong mata siya. Sobrang kakaiba nito. Sa oras na ito, nakangiti si Wang Tijun habang pinapanood akong maghukay. Sobrang saya niya sa loob. Ngayon, tapos na ang pag-aayos ng kanilang kapulisan. Panahon na para magdusa ang ahensya ng mga relikya. Ngunit sa oras na ito, biglang may tunog. Bumagsak ang hukay. Biglang may lumitaw na butas sa lupa. Nagtaka si Wang Tijun. At agad na tumawag. May nangyaring masama. Bumilis ka at tumulong. Ilang miyembro ng koponan mula sa malayo ang nagmadaling lumapit. Pati ang mga tao mula sa ahensya ng mga antigong bagay ay dumating na. Si Wang Jingxi ay labis na nasasabi. Ayon sa karanasan noon, may natagpo ang antigong bagay dito sa maliit na bundok. Sa ilalim ng malaking puno ay may isang butas sa lupa. Ano ang ibig sabihin nito, kailangan pa bang pag-isipan? Siguradong butas ng magnanakaw ito. Siguradong may libingan sa maliit na bundok. Habang nagkakagulo ang lahat sa paghahanda ng pagsagip, may narinig na malakas na sigaw mula sa ilalim. Chen Hu. Nasaan ang kalaykay? Bilisan mo, ihulog mo ang kalaykay sa akin. May ilang tao sa ilalim. Siguradong magnanakaw ng libingan iyan. Maihawak pa siyang armas. Lahat ng tao sa itaas ay napahinto bigla. Yung ilang staff ng kawanihan ng mga relikya na papasok na sana sa hukay. Sabay-sabay na umatras ng isang hakbang. Tapos nakita nila ang isang matabang anino. May bitbit na kamera, na tumalon sa hukay nang hindi man lang lumilingon. Pagkatapos ay may isang malakas na tunog na umabot mula sa ibaba.
Lahat ay naguluhan. Matapos ang pagkabigla, tumingin si Wang Tijun sa kanyang mga kasamahan at sumigaw. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Hindi ba ninyo narinig ang sigaw mula sa loob? Magsimula na kayong bumaba at iligtas ang tao. Pagkasabi nito, siya rin ay tumalon sa hukay. Sa oras na ito sa butas, nakaupo ako sa katawan ng magnanakaw ng libingan na tinamaan ko. Nagsasagawa ng suntok. Pinaulan ng kuryente sa mukha. Talagang natakot ako kanina. Sa sandaling nahulog ako, bigla akong nakakita ng ilang tao sa ibaba. At lahat sila ay may dalang armas. Naiintindihan ang seryosong problema. Agad akong sumigaw at nagulat sa itaas. Nang marinig ng ilang mga magnanakaw, nagmamadali silang umatras ng walang direksyon. Kahit ang kanilang mga kasama ay hindi na inisip. Dumating si Chen Hu na tumatakbo pababa. Bumangon mula sa lupa. Agad na inayos ang kamera. Kuya, sobrang dilim dito. Kailangan mong itaas ang ulo mo. Kung hindi, baka bawasan ako ng sweldo ng production team dahil sa dilim. Nang marinig ko ito, bigla akong nawala ng salita. Anong oras na ba? Nagmamadali pa rin sa pagkuha ng mga kuha. Napabuntong hininga ako. Agad kong hinila si Chen Hu at hinabol ang mga magnanakaw ng libingan. Kaninang-kanina lang, malinaw kong nakita na lahat ng mga taong iyon ay may dalang mga relikya. Ano man ang mangyari, kailangan nating mapasuko sila hanggang sa umiyak. Kasabay nito, sa pinakamalalim na bahagi ng hukay, ang lider ng mga magnanakaw ng libingan ay gumagapang sa unahan. Napakabilis ng takbo. Hindi nakatiis ang isang kasama sa likod. Huwag ka lang puro akyat. Tumingin ka man lang sa daan. Ito ba yung daan na dinaanan natin? Nandyan lang sila sa likod, humahabol. Baka mamaya ay masarado tayo dito. Yung tao kanina, tiyak na propesyonal sa seguridad. Sobrang brutal ng ginawa niya. Yung suntok na yon tumama sa ngipin ko. Yung nakatatandang magnanakaw sa harap ay bahagyang nagkunot ng noo. Matapos mag-isip ng kaunti, mahina niyang sinabi, "Huwag kang maingay. Sumunod ka sa akin, siguradong tama ito. May daan pa ako dito. Hindi alam ng karamihan. Sigurado tayong makakalabas." Pag sinabi mo yan, nagtaka ang iba pang mga magnanakaw ng libingan. Ito ba ay isang backup plan? Ngunit sa ganitong sitwasyon, walang nagsabi ng anuman. Maya-maya, ilang tao ang dumating sa harap ng isang batong pinto. Iniabot ng pinuno ng mga magnanakaw ng libingan ang kamay niya at itinulak ang pintuang bato. Isinama niya ang mga tao at patagilid silang pumasok sa loob. Backstage ng production team. Simula nang madiskubre ang butas ng magnanakaw. 10 oras 50 minuto 10:50 50 oras 57 minuto 20 oras 50 minuto 20 oras 50 minuto 20.50 panandang pandagdag 1,000, 100, 100 at 23.6 150. Mabilis na tumaas ang kasikatan ng programa. 10:00 siyam na po 10 oras 50 minuto 20 oras 57 minuto 20 oras 50 minuto 20.50 panandang pandagdag 1,000, 100 67, 150 at tila may posibilidad pa itong mapasama sa mga trending. Pero isa silang professional na observation show. Ngayon, napunta na sila sa landas ng live na pagnanakaw ng libingan. Si Niu Chuang ay nakahandusay sa upuan. Matagal na siyang hindi nakapagsalita. Nang makita ito ng mga katulong, nag-alala sila. Niu, ayos ka lang ba? Bahagyang umusog si Niu Chuang ng kamay. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Huwag mo akong tawagin. Gusto ko lang ng katahimikan." Tahimik na tumango ang staff habang nakapikit ang bibig. Umaatras siyang lumabas ng conference room. Ilang sandali pa, pumasok ang alin na namamahala sa kalinisan ng programa. Namumula ang mukha niyang binuksan ang pinto. Mahinang nagsabi, "Director, narinig kong hinahanap mo ako." Lumingon si Niu Chuang at nakita ang alin na nahihiya at kinakabahan. Pakiramdam ko'y parang nabiyak ako. Ano na bang nangyayari sa mundong ito? Ako ba ang may problema? O lahat ng tao ay may problema? Kasabay nito, habang naglalakad kami ni Chen Hu, namumulot kami ng kung ano-ano. Marami kaming nakuha. Pero hindi ko inakalang mawawala pala siya. Nakayuko ako. Tinitingnan ko ang dulo ng kuweba. Hindi ko mapigilang kamutin ang ulo ko. Grabe naman. Nasaan na sila? Parang multo. Kanina, malinaw na sinusundan natin ang mga magnanakaw ng libingan. Tama naman ang direksyon. Bakit bigla na lang nawala ang mga tao? Habang nagtataka ako, biglang nagsalita si Chen Hu. "Kuya, halika rito at tingnan mo. May isang batong slab dito. Sa tingin mo, ito ba ay maaaring pinto?" Agad akong lumapit kay Chen Hu. 2 tao ang nagtipon upang obserbahan ang bato. Naisip nila na ang grupo ng isa't isa ay mga magnanakaw ng libingan. Kaya tiyak na may libingan sa likod nito. Sa pag-iisip na ito, hindi ko mapigilan ang aking damdamin na maging sabik. "Chen Hu, handa na ba ang sako? Kapag pumasok na tayo, sundin mo ang aking mga galaw. Isang layunin lamang. Huwag kalimutan kung ano ang ginagawa natin." Si Chen Hu ay humigpit ng kanyang mga labi. At pagkatapos ay nagtanong ng maingat,
Nangangalakal. Tama ang sagot. Kaya kung may mga antigong bagay sa loob, lahat ng iyon ay sa atin. Naiintindihan mo ba? Tumango si Chen Hu ng mabigat. Pagkatapos ay itinulak ko ang batong slab kasama si Chen Hu. Pumasok ako sa gilid. Sa napakadilim na silid-libingan, gamit ang mahina at ilaw ng cellphone ni Chen Hu. Sinuri ko ang paligid. Mahangin kong nakita. Maraming bagay sa buong libingan ang kinuha na ng tao. Nilagay ko at si Chen Hu ang natitirang mga relikya sa bag. Galit na sinabi. Sobrang pamilyar ang grupong ito sa loob. Tiyak na hindi lang sila pumasok dito isang beses. Baka ang mga kalat na para sa atin. Nakuha na nila. Hindi ito dapat palampasin. Kailangan silang mahanap. Sinabi kong sinundan ko ang mga yapak sa lupa. Nadahan-dahan akong humabol. Si Chen Hu ay malapit sa likuran. At patuloy na inaayos ang anggulo ng kamera. Upang mas malinaw na makuha ang sitwasyon sa loob. Kahit anong gawin, dapat ito ay maayos. Kailangan talagang magampanan ang trabaho ng maayos. Dumating si Wang Tijun kasama ang ilang miyembro ng koponan sa dulo ng hukay. Tumingala at tumingin sa nakabukas na batong slab sa harapan. Naramdaman niya ang biglang pag-igting ng puso. Talaga palang may sinaunang libingan sa ilalim ng munting bundok na ito. Ngayon, gusto ko talagang hilahin si Wang Jingxi at tanungin siya ng mabuti. Kung hindi ba na-activate ang mga kagamitan ng Bureau of Cultural Relics? Sa ganitong kalaking libingan, ilang beses na itong na-test. Pero hindi talaga ito natukoy. Tumingin siya sa mga kasamahan sa likod at nag-utos. Mag-ingat kayong lahat. Sabi nila may armas ang mga magnanakaw ng libingan. Nakaload na ang bala. Maghanda kayong lahat sa anumang oras. At ikaw, may problema ka ba? Nasa ilalim ay libingan. Gusto mo bang magdala ng granada para sa aming libing? Ibalik mo na yan agad. Pagkatapos magbigay ng paalala. Dahan-dahan ding pumasok si Wang Tijun kasama ang mga kasamahan niya sa libingan. Kasabay nito, sinundan namin ni Chen Hu ang mga bakas ng paa papunta sa isang libingan. Nagtago kami sa likod ng isang kabaong. Pinagmasdan ang paligid. Hindi kalayuan. May ilang magnanakaw ng libingan na nagtipon-tipon. Nakatago rin sa gilid ng isang kabaong. Nagmamadaling tumingin sa direksyon namin ni Chen Hu. Kuya, nasaan ba yung sinasabi mong lugar? Bilisan mong ituro. Pumasok na yung dalawang tao. Kapag hindi pa tayo umalis, magkakaproblema tayo. Alam mo namang kulang tayo sa lakas ng armas. Hindi naman masyado ang dalawang taong iyon. Siguradong mga elite na ipinadala ng ahensya ng seguridad. Lalo na yung mataba. Ganito na nga. Nagmumukha pa silang mga bida sa atin. Ngunit ang nakatatandang magnanakaw ng libingan ay puno ng pag-aalala. Tumingin sa pamilyar na tanawin. Sinusubukang alalahanin ang mga panahong dinala siya ng kanyang lolo dito. Paano ba talaga binuksan ang mekanismo? Noong panahong iyon, suot pa siya ng shorts na may butas. Medyo malabo na ang alaala. Sa pagkakataong ito, balak niyang kumuha ng ilang bagay. At umalis na lang sa malawak na bukirin. Sino ba ang mag-aakalang? Bigla na lang ay may mga tao mula sa seguridad dito. At ang dalawang ito ay, talagang malapit na silang habulin. Kailangan pang protektahan ang mga relikya sa libingan. Puno na ang sako sa katawan. Hindi pa tapos iyon. Kailan naging ganito katindi ang mga tao sa ahensya ng seguridad? Habang kumukuha ng video, pinoprotektahan pa ang mga relikya. At naisasara pa sila dito. Hindi maintindihan ng nakatatandang magnanakaw ng libingan. Lahat ay nalilito na. Pinagpiestahan niya ang kanyang mga ngipin. Itinuro niya ang isang ilaw sa malapit. Nakita mo ba ang ilaw na iyon? Dapat iyon na nga. Dugdan, subukan mo. Sa narinig, agad na tumayo ang isang binata sa grupo. Pumunta siya patungo sa ilaw. Sa mga sandaling iyon, nakita ng lider ng mga magnanakaw ng libingan. Si Chen Hu na may hawak na kamera hindi kalayuan. Parang tumayo na rin siya. Bigla siyang nataranta. Agad siyang sumigaw. Bomba ng putok. Agad na sumugod mula sa likod ng kabaong ang ilang magnanakaw ng libingan. Itaas ang mga kamay. Pumunta sila sa akin at kay Chen Hu. Press ang gatilyo. Pagkatapos ay sabay-sabay na sumabog ang mga jet ng tubig. Sa isang iglap, puno ng tanong ang mukha ko. Pinunasan ko ang tubig sa mukha ko. Nawala ako sa sarili. Grabe, napaka-advanced. Saan galing ang grupong ito ng mga tanga? Walang tao, okay lang. Pero nagdala pa ng mga water gun. Hindi ba't delikado to? Nakakahiya. Parang tumigil ang oras. Parehong grupo, nahihiya at nakatayo sa dumi ng paa. Isang kilalang magnanakaw ng libingan, nagsalita. Kuya, sinabi ko na. Kulang tayo sa apoy. Ngunit sa oras na iyon, naramdaman ng lahat na bahagyang nanginginig ang kanilang mga ulo. Pati na ang mga haligi sa itaas ng libingan ay nagsimulang tumagilid. Ang batang ipinadala upang ikot ang switch. Umiiyak at sumisigaw. Kuya, ano ba itong pinapapaikot mo sa akin? Hindi ito ang mekanismo para makalabas. Ito yata ang mekanismo para mapunta sa kabilang buhay. Napatulala rin ang lider ng mga magnanakaw ng libingan. Tinitingnan ang patuloy na pagbagsak ng lupa mula sa itaas. Gulo ang isip. Tumakbo na. Maghanap muna ng matataguan. May isang batong plataporma doon. Dumaan tayo sa ilalim ng batong plataporma.
Tumingin ang lahat sa paligid. Nakita nilang may isang batong plataporma na kasing taas ng tao, hindi kalayuan. Ang ilalim ay butas. Malamang ay kayang maglaman ng ilang tao. Tingin sa sitwasyong ito, kailangan munang magtago. Ilang mga magnanakaw ng libingan ang sabay-sabay na pumasok sa ilalim ng platform. Hindi nagkasundo pero sabay-sabay silang kumilos pabalik. Habang nagtatago, ang pinuno ng mga magnanakaw ay masayang nagtanong. Nasaan na ang dalawang gwardiya? Baka naiiwan na sa labas. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, isang malaking banta ang dumating na may kasamang hangin. Nagmukha akong seryoso at malamig na nagsalita. Sino ang tinutukoy mo? Sino ang nasa labas? At sino pa? Yung magnanakaw ng libingan na nasa pinakaloob. Hoy! Lumayo ka pa sa loob. Papasukin mo ako. Ganito kalaki ang lugar. Magsiksikan tayong lahat. Ang ilang mga magnanakaw ng libingan ay biglang naging masunurin. Ayaw man o gusto, nagsimula silang ilipat ang kanilang mga katawan. Hinila ko si Chen Hu at nagtago kami sa ilalim ng batong slab. Nagsimula nang maging awkward ang hangin. Sa isang segundo, nag-aaway tayo. Sa susunod na segundo, nagmamahalan tayong lahat at nagsisiksikan. Lagi tayong nagkikita, hindi pwedeng iwasan. Paano ba naman hindi magiging awkward? Buti na lang libingan ang nasa ilalim. Kung hindi, ganito karaming tao. Siguradong makakagawa ng malaking mansyon dito. Naramdaman kong medyo kakaiba ang atmosphere. Kaya kinamot ko ang ulo ko. Nagsimula nang basagin ang kahihiyan. Ano? Huwag kayong magkamali ng akala. Hindi kami mga pulis. Kami ay mga nangangalap ng basura. Ngunit totoo na maraming mga pulis sa labas. Kung gusto niyong tumakas, mukhang hindi na ito posible. Sumunod kami sa inyo. Para magpatotoo kayo para sa amin. Puro basura lang ang pinulot namin. Nakita niyo rin kanina, di ba? Ilang magnanakaw ng libingan. Sabay-sabay na tumingin. Sa sako ni Chen Hu. Punong-puno iyon sa loob. Narinig ang iba't ibang tunog ng mga sisidlan na nagbanggaan. Ilang tao ang lumunok ng laway. Tindahan ng mga Diyos na pusa. Ang mga antigong bagay ay tinatawag na basura. Nakita kong tahimik ang ilang mga magnanakaw ng libingan. Medyo nag-aalala na rin. Basta't darating ang mga tao mula sa seguridad mamaya. Tatanungin kayo kung ano ang ginagawa ninyo. Sabihin niyo na lang na mga magnanakaw kami ng mga libingan. Bakit niyo kami tinatanong? Sabihin niyo na lang na nag-aalaga kami ng mga basura. Kung may magtanong pa sa atin, kung saan galing ang mga basura sa sako. Sabihin niyo na kami ang kumuha niyan, naiintindihan ba? Ang ilang mga magnanakaw ng libingan ay nagkatinginan. Isa sa kanila ay may naguguluhang ekspresyon. Tumayo ng matatag. May paraan pa ako. Pwede bang sabihin na malapit ng gumuho ang sementeryo? At pagkatapos ay kayo dalawa ang tumayo para dito. At pinrotektahan ang mga relikya sa loob. Kung ganon, hindi magsasalita ang kagawaran ng seguridad. Maaari pa kayong purihin. Kuya, pero kailangan mo rin kaming tulungan. Lahat kami ay unang beses lang. Maaari mo bang sabihin ng maganda para sa amin? Nang marinig ko iyon, lumiwanag ang aking mga mata. Hindi ko akalain na may ganitong talento sa mga magnanakaw ng libingan. Agad akong tumango at nagsabi, CJ, huwag kayong mag-alala. May kakilala ako sa loob ng ahensya. Kahit papaano, maglalagay ako ng kaunting ginto para sa inyo. Para makakain kayo ng maayos sa loob. By the way, ano pang mga nakakatuwang bagay meron kayo? Kaya't ilabas nyo na agad. Kung hindi, baka mahuli kayo. Ayun, magkakaproblema tayo. Sabay-sabay na tumango ang lahat ng marinig iyon. Agad nilang inilabas ang lahat ng mga relik na dala nila. Binuksan ko ang sako at inilagay ang mga ito sa loob. Sa mga sandaling iyon, may narinig kaming tunog mula sa labas. Agad akong sumigaw. Kapitan Wang, nandito kaming lahat. Walang naiwang isa man. Ilang oras ang lumipas. Nabutas ang buong sementeryo. Sa wakas, nakatakas kami. Pumasok ang mga tao mula sa ahensya ng mga antigong bagay sa libingan. Ngunit pagkatapos ng masusing paghahanap, nawala ng pag-asa ang lahat. Malinis na malinis ang loob ng silid-libingan, walang anuman. Kahit ang mga bato sa loob ng batong kabaong ay pinunasan ng maayos. Ngunit sa likod ni Chen Hu, may dala siyang isang mabigat na sako. Minsan ay naririnig ang tunog ng mga sisidlan na nagbanggaan. Si Wang Jingzi ay nagbuntong hininga ng pasako. Sa paunang pagtataya, sa pagkakataong ito, maaaring umabot sa milyon ang kanilang ibabayad sa mga premyo. Sa likod ng programa, lahat ay hindi na makapagpigil at tumayo na. Siniguradong pinipiga-piga ang kanilang mga mata. Ang kasikatan sa buong net 065-022-023 talagang nakakamanghang rate. Ang kasikatan sa buong net 065-022-027 talagang bumuhos ang kanilang programa. Ang bilang ng mga nanonood ng live ay umabot sa higit 30 milyon. Ang bilang ng mga nanonood ng live ay umabot sa higit 30 milyon. Diretso siyang napunta sa tuktok ng listahan. Hindi napigilang magdiwang ang lahat. Wahahaha. Sikat na, talagang sikat na. Ang buong production team ay nalubog sa kasiyahan. Malalim na huminga si Niu Chuang. Nang bumagsak ang libingan kanina,
Akala niya muntik nang may masaktan. Ngayon, walang tao ATV. Sobrang sikat na ito. Ano pa ang hindi niya maintindihan? Kung nagkamali, nagkamali na nga. Pagkatapos, pinukpok niya ang mesa. Tinutukoy ang lahat na manahimik. Una sa lahat, binabati ko ang ating programa sa tagumpay. Lahat ng sweldo ay doble na. Doble ang premyo. Pero sa episode na ito, may kabuang 100 na kalahok. Sa kanila, 79 ay tumawag na sa akin para mag-withdraw sa kompetisyon. At pumayag naman ako.